Naalala ni Jordan si Hailey sa mga sandaling ito. Si Hailey ay isang materialistic at money-minded na babae na hindi magdadalawang isip na talikuran ang kanyang asawa kapag wala na itong pera. Ganoon din ang kasintahan ni Wilson. Kung talagang mahal niya ito, hindi niya ito pipilitin na bayaran ang natitirang halaga na $20,000. Nanatiling tahimik si Wilson matapos turuan ng leksyon ni Jordan. Nasabi na niya ang eksaktong mga salitang iyon sa kanyang kasintahan noon pa. Siya rin ay nagtanong sa kanya ng parehong tanong. Tinanong niya ito kung maaari lang siyang magbigay ng $20,000 at kung bakit iginiit nito na magbigay siya ng $40,000 bago ito pumayag na pakasalan siya. Tinanong din niya kung mahal siya nito o hindi. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan dahil maaari niyang sabihin sa kanya ng matuwid at makatwiran na hindi siya magpapakasal sa kanya maliban kung bigyan siya ng $40,000. Hiniling pa niya na bilhin niya ng buo ang bahay sa ilalim ng kanyang pangalan. Humigop ng alak si Russell, inilapag ang baso, at sinabing, "Jordan, anong ginagawa mo? Hindi lang hindi mo tinutulungan si Wilson, kundi hinihikayat mo pa siyang huwag bigyan ng kahit isang sentimo ang girlfriend niya. Hindi mo ba sila pinipilit na maghiwalay noon? Hindi mo ba alam na hindi ka dapat naghihiwalay ng mabuting mag-asawa?" Tinanong ni Jordan si Russell, "Sa tingin mo ba ay makatwiran ang paghingi sa kanya ng bahay, kotse, at pera na regalong $40,000 bago siya pakasalan?" Sabi ni Russell, "Siyempre reasonable naman. Ang $40,000 ay medyo maliit na halaga. Kung ako ang nasa lugar niya, magbibigay ako ng kahit $200,000. Wala ka namang sariling bahay. Hindi ba maghihirap ang girlfriend mo pagkatapos kang pakasalan? Kung hindi mo kayang bayaran ang $10,000, ikaw ay isang talo. Tanging isang lalaki na walang kakayahan ang magagalit sa ideya na bigyan ang iyong kapareha ng pera bago ang kasal." Hindi napigilan ni Jordan na mapangiti. Mayaman si Russell, kaya syempre, ikatutuwa niyang sabihin yon. Kung talagang mahirap na tao si Jordan, baka isipin niya na may sense ang sinabi ni Russell. Gayunpaman, napakaraming uri ng mga tao ang nakilala niya at napakarami na niyang nakita para matakot sa baluktot na lohika ni Russell. Itinuro ni Jordan si Russell at sinabing, "No wonder the young girls nowadays is so materialistic and desperate men who are the same age as them. Lahat sila ay na-brainwash ng matatandang tulad mo. Ang mga matandang mayamang lalaki na tulad mo na may mataas na posisyon sa lipunan ay patuloy na nagkikintal ng gayong mga saloobin sa mga kabataang babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na dapat nilang ituloy ang mga mararangyang bagay kahit na hindi nila ito kayang gawin. Maaari ninyong malampasan ang kawalan ng pagiging isang mas matandang lalaki at maging mga mangagaw ng duyan." Russell Miller, akala ko noong una ay isa kang socially responsible entrepreneur, pero ngayon napagtanto ko na isa kang walang hiyang tao. Nakuha rin ni Russell ang trabaho. Ikaw kalokohan. Ikaw ay walang pera at walang kakayahan, ngunit sinisisi mo ito sa iba. Kung kaya mo, sinong makakaagaw ng asawa mo? Medyo nakaramdam ng pangamba si Russell, ngunit ang mga salita ni Jordan ay tumama sa ulo nito. Sa nakalipas na ilang taon, marami siyang nakipag-date sa mga kabataan at magagandang babae, kasama na ang ilan na may mga asawa o nobyo, lahat ay salamat sa kanyang yaman at katayuan. Ang ilan sa kanila ay mahal na mahal ang kanilang mga makabuluhang iba. Katulad ng sinabi ni Jordan, magsasalita si Russell tungkol sa mga mamahaling villa, sports car, travel tour, at mga luxury goods paminsan-minsan. Sasabihin niya sa mga babaeng ito na dapat nilang taglayin ang mga material na ari-arian o kung hindi ay mamumuhay sila ng walang kabuluhan. Sinabi rin niya sa kanila na hindi sila dapat magpakasal sa isang lalaking hindi kayang ibigay sa kanila ang mga bagay na ito. Sa ilalim ng banayad na impluwensya, si Russell ay hindi na kailangang gumawa ng paraan upang ligawan ang mga babaeng iyon. Matapos maitanim ang mga kaisipang iyon sa loob ng mga babaeng iyon, ilang oras na lamang bago sila matutulog sa kanila. Sa katunayan, ginamit ni Russell ang parehong paraan para hikayatin si Victoria at kumbinsihin itong maging babae niya. Hindi lang iyon. Sa loob ng 3 taon na naging jowa niya si Victoria, patuloy ding ikinintal ni Russell ang mga kaisipang iyon sa isipan ni Victoria at sinasabi sa kanya na dapat siyang magpakasal sa isang may kakayahang lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Russell na hindi magtatagal sina Victoria at Jordan ng 6 na buwan. May kakayahan? Likas na may kakayahan si Jordan at mahusay siya sa martial arts, fighting, piano, at iba pang larangan.
Gayunpaman, ito ay batay sa premise na siya ay dumaan sa propesyonal na pagsasanay at nagtrabaho ng labis. Ano ang maaaring makamit ng isang ordinaryong tao sa kanyang 20s tulad ni Wilson sa murang edad? Tinanong ni Jordan si Russell, ano ang kaya mo noong nasa 20s ka? Walang sinabi si Russell sa pagkakataong ito dahil wala siyang pangalan sa edad na 20. Unti-unti lang siyang sumikat noong siya ay nasa 40 taong gulang. Tumingin si Jordan kay Wilson at nagtanong, ilang taon ka nang nakikipag-date sa girlfriend mo? Parehas ba kayong nag-aral sa kolehiyo? Kung gayon, iminumungkahi kong pag-usapan mo itong muli sa kanya. Kung siya ay nagpasya na talikuran ang iyong relasyon para sa kapakanan ng $20,000, hindi mo kailangan ang isang babaeng tulad niya. Umiling si Wilson at sinabing, hindi, nakilala ko ang aking kasintahan sa isang blind date. Siya ay nagmula sa isang hamak na pamilya at hindi rin mataas ang antas ng edukasyon. Nagtatrabaho siya noon bilang isang sales assistant sa isang tindahan ng damit, ngunit ngayon ay wala na siyang trabaho. Saglit na natigilan si Jordan dahil halatang mababa siya kay Wilson in terms of societal status. Tinanong ni Jordan, maganda siya, tama? Tumango si Wilson sa kahihiyan. Napabuntong hininga si Jordan. Isa pang lalaki na hinayaan ang kagandahan ng isang babae na mamuno sa kanyang ulo. Walang lugar si Jordan para punahin siya dahil doon ay mahal din niya ang mga magagandang babae. Maaari ko bang tingnan ang ilang mga larawan niya? Medyo na-curious si Jordan kung anong uri ng babae ang mag-uudyok sa isang nagtapos sa kolehiyo na yumuko sa ibang tao para makakuha ng sapat na pera para sa kanyang pamilya para lang mapangasawa niya ito. Kinuha ni Wilson ang kanyang telepono at ipinakita kay Jordan ang ilang mga larawan ng kanyang kasintahan na sa tingin ni Jordan ay medyo katamtaman ang hitsura. Marahil dahil nakipag-date si Jordan sa mga magagandang babae tulad ni Hailey at Victoria, tumaas ang kanyang mga pamantayan. Gayunpaman, ang mga magagandang babae ay parang idolo sa mga ordinaryong lalaki. Tiningnan ni Jordan ang ilan pang mga larawan niya, ngunit bigla niyang naramdaman na medyo pamilyar ang hitsura niya. Para bang nakita na niya ito sa kung saan. Ngayon lang sinabi ni Wilson na pareho silang taga-Orlando. Sa 3 taon na nanirahan sa Orlando, naisip ni Jordan na maaaring nakilala na niya ito noon pa. Ano ang pangalan ng iyong kasintahan? Tanong ni Jordan. Sumagot si Wilson, Lauren Cox. Agad na kinuha ni Jordan ang kanyang telepono at tinawagan si Pablo. Tanungin si Salvatore kung kilala niya ang isang 25 taong gulang na babae na nagngangalang Lauren Cox. Wala pang 5 minuto, paulit-ulit na nakatanggap si Jordan ng mga abiso sa text message. Si Pablo ay nagpadala sa kanya ng ilang mga larawan. Binuksan ni Jordan ang mga mensahe upang makita na sila ay mga larawan ni Lauren Cox, ang kasintahan ni Wilson. Sa mga larawang iyon, nakasuot siya ng makapal na pampaganda at puting damit at nakipag-inuman sa maraming lalaki. Dati siyang hostess sa Gold Mine Club. Mr. Jordan, nagustuhan mo na ba siya? Nasa New York City siya ngayon. Binigyan siya ni Salvatore ng $500 para samahan ka. Pumunta na sila para mag-check-in sa isang hotel. Ipapadala ko sa iyo ang room number mamaya. Dagdag pa ni Pablo. Hindi nakakagulat na nakita ni Jordan na pamilyar siya. Dati, nais ni Jordan na maging emperador ng mundo ng negosyo sa Orlando at monopolyo ang mga industriya tulad ng negosyong pagkain at inumin, mga karaoke joint, at iba pang negosyo. Nakuha rin niya ang lahat ng uri ng night entertainment joints. Sa mahigpit na pagsasalita, si Lauren ay dating empleyado ni Jordan. Nanatiling tahimik si Jordan at iniabot ang kanyang phone kay Wilson. Tingnan mo ang sarili mo, tingnan mo kung anong klaseng babae ang pinaghirapan mo ng mga magulang mo. Nag-aral ka ba ng mahigit 1 dekada para lang magpakasal sa ganyang babae? Gumastos si Wilson ng halos $1,000,000 sa bahay at kotse at kinailangan pa niyang makalikom ng pera para sa regalo sa kanyang mga magulang, lahat para pakasalan ang isang babaeng katulad niya. Gayunpaman, maaaring matulog si Jordan sa kanya sa halagang $500 lamang. Ang mura ng girlfriend mo. Maingat na hinablot ni Wilson na basang-basa na at basang-basa ang cellphone ni Jordan. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang mga litratong ipinadala ni Pablo. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at patuloy na nag-zoom in sa larawan para kumpirmahin kung siya nga ba ang girlfriend niya. Sinubukan niyang hanapin ang pagkakaiba ng babae sa mga larawan at ng kanyang kasintahan, ngunit walang resulta. Niloloko lang niya ang sarili niya.
Ang babae sa mga larawan ay walang alinlangan na kanyang kasintahan. So hostess siya at hindi katulong sa tindahan ng damit. Lubhang nagalit at naagrabyado si Wilson dahil hindi niya inaasahan na linlangin siya ng kanyang kasintahan. Nang makita niya ang mga salita na naitype ni Pablo sa ibaba, nasira niya kaagad. Nagpunta siya sa isang hotel. Si Wilson ay nagtatrabaho sa New York City, kaya umupa siya ng isang apartment kung saan kasama niya ang kanyang kasintahan nitong mga nakaraang buwan. Sa mismong sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Wilson, at ito ay isang tawag mula sa kanyang kasintahan, si Lauren Cox. Mabilis na sinagot ni Wilson ang telepono. "Hoy honey, nasaan ka?" Iyon pa rin ang malambing na boses na pamilyar sa kanya. Alam ni Wilson ang tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit hindi siya galit. Dahilan, bilang kabaligtaran sa kanyang nakaraan, siya ay namamatay upang malaman kung nasaan siya ngayon. Gusto niyang malaman kung nag-check-in ba talaga siya sa isang hotel room at kung ang mayayamang seon na hinihintay niyang makasama ay si Jordan o hindi. Napakalmadong sagot ni Wilson, "Nasa Hudson River ako. Mayroong isang hindi ka panipaniwalang marangyang yete dito. Gusto mo bang pumunta dito at tingnan?" Sabi ni Lauren, "Naku, may mga nakita akong pictures nito sa Instagram. Gusto ko ring pumunta para tingnan, ngunit ang aking matalik na kaibigan ay biglang dumating sa New York City upang bisitahin ako kaya't mananatili ako sa isang hotel kasama niya ngayon. Hindi na ako babalik. Kailangan mong matulog mag-isa ngayong gabi." Nag-hotel talaga siya. Nagsinungaling pa siya na sumama siya sa best friend niya. Siya nga pala, sapat na ba ang naipon mong pera para sa regalo? Nakakuha ka na ba ng $40,000? Sabi ng nanay ko, makakalimutan mo ang pagpapakasal sa akin kung hindi mo siya mabibigyan ng $40,000, patuloy ni Lauren. Biglang nagalit si Wilson at sumigaw, "Hindi kita papakasalan." Pagkasabi niyon ay itinapon niya ang cellphone sa bintana ng yacht sa ilog. Matapos gawin yon, lumuhod si Wilson sa lupa, walang tigil na umiiyak. Hinawakan ni Jordan ang kanyang cellphone, natatakot na baka itapon din ito ni Wilson sa ilog sa isang sandali ng bigla ang pag-isip. Pagkatapos ay tinapik niya si Wilson sa kanyang balikat at inalo, "Hindi mo kailangang mag-alala na hindi ka makakuha ng asawa. Ang pagiging graduate ng isang prestihiyosong unibersidad at medyo mapang-akit, ikaw ay isang mahusay na catch. Hindi ba mas mabuti kung magpakasal ka sa ibang babae na may parehong antas ng edukasyon at pagpapahalaga sa iyo, kumpara kay Lauren Cox?" Kinuha ni Jordan ang isang boat ng red wine at iniabot kay Wilson. "Maligo ka sa ibaba at magpakawala ng kaunting singaw." Ang paglubog ng kanyang kalungkutan sa alak ay talagang kailangan ni Wilson. Sinabi niya, "Salamat, sir." Pagkatapos ay bumaba si Wilson. Pagkaalis ni Wilson, lumapit si Russell at nagtanong, hostess ba ang girlfriend niya? Tinapik ni Jordan ang isa sa mga larawan sa kanyang cellphone at ipinakita ito kay Russell. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mr. Miller, halos gumawa ka ng masama dahil sa mabuting intensyon. Kung talagang binigyan mo siya ng $20,000 para pakasalan ang babaeng iyon, hindi ba niya ito pagsisisihan sa buong buhay niya?" Malamig na sabi ni Russell, "Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Hindi ba?" Tanong ni Jordan. Sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Wilson na malaman ang katotohanan, nailigtas niya siya ng 1 toneladang hindi kinakailangang gastos ng walang anumang problema. Nagsindi ng panibagong sigarilyo si Russell at sinabing, "Jordan, napakabata mo pa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang mundong ito. Kahit hostess ang babaeng iyon dati, walang masama kung magpakasal sila. Dapat masasabi mo na si Wilson ay may bagay para sa mga magagandang babae, at ang kanyang mga miyembro ng pamilya ay dapat na nagpakilala ng maraming mga batang babae na may parehong antas ng edukasyon sa kanya. Ngunit bakit hindi siya pumayag na makipag-date sa kanila? Bakit niya ipinagpilitan ang babaeng ito? Ang ganda niya kasi. Isipin mo na lang kung may isang babae na maganda rin at katulad niya, ay nagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad na kumikita din ng ilang libong dolyar sa isang buwan at galing din sa kapamilya niya. Let me ask you, Barry would like girl to take fancy to Wilson. Alam mo ba kung gaano karaming mga pagpipilian ang maaaring magkaroon ng isang babae? Karapat-dapat lang si Wilson sa isang babaeng tulad ng kanyang kasintahan kung gusto niya ang isang magandang babae. Ang mga magagandang babae mula sa mga marangal na pamilya ay nabibilang lamang sa mga mayayaman at makapangyarihang tao na tulad natin. Kung ang bawat isa sa atin ay may 10 sa gayong mga babae, ang mga lalaking iyon ay hindi makakakuha ng kahit isa.
Ito ang katotohanan. Mukhang medyo lasing na talaga si Russell. Mula nang sumakay sila sa yacht, pakiramdam niya ay pinipigilan siya ni Jordan. Ayaw niyang pabayaan siyang inumin ni Jordan, kaya kanina pa siya nakainom. Bagaman hindi nasiyahan si Jordan sa sinabi ni Russell, alam niyang tama si Russell. Talagang ganyan ang kasalukuyang sitwasyon ng lipunan. Nagsalin si Russell ng isa pang inumin at nagpatuloy sa pagsasalita. Sa tingin mo ba hindi karapat-dapat ang girlfriend niya ng bahay at $40,000? I can bet 20 milyon na sa ganda at husay nitong babaeng ito sa pagsuyo ng mga lalaki, makakahanap pa rin siya ng lalaking handang ibigay sa kanya ang mga bagay na iyon at pakasalan siya pagkatapos siyang itapon ni Wilson. Maraming babae kaysa sa mga lalaki ngayon at mas bihira ang magagandang babae. Kung ayaw mong pakasalan siya, maraming tao ang magpapakasal sa kanya. Ang mga babae ay bihirang naiwan sa mga estante. It's only kung payag ba silang magpakasal o hindi. Ang mga lalaki lang ang hindi makakahanap ng mapapangasawa. Tahimik na idiniin ni Jordan ang kanyang mga kamay sa mesa. Hindi siya nakipagtalo kay Russell at sa halip ay tumingin siya sa harapan na may masamang tingin. Bulong niya, hindi dapat ganito ang mundo. Hindi dapat ganito ang lipunan. Nang makita kung gaano emosyonal si Jordan, naisip ni Russell na pinatunayan nito ang katotohanan ng kanyang mga salita. Noon lang hininaan ni Russell ang kanyang boses, at sinabi kay Jordan mula sa kaibuturan ng kanyang puso, "Anak, tinanong mo lang ako kung gaano ako kakaya noong 20 taong gulang ako. Tulad mo, wala akong pake sa pangalan ko. Noon, may mahal din ako, pero ayaw niya akong pakasalan, kaya nagpakasal siya sa ibang lalaki na mas matanda sa kanya. Mula noon, alam na ng mga lalaking may kaya, mayaman, at makapangyarihan ang makakakuha ng babaeng mahal nila. So, nakahanap ako ng mayaman na babae at naging live-in husband niya. Pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nakalaya ako mula sa mapangakit na titulong iyon at gumawa ng pangalan para sa aking sarili. Jordan, alam kong mahal na mahal ka ni Victoria. Kung ikaw pa rin ang presidente ng Ace Corporation ngayon, hindi ako makikialam sa mga gawain mo. Kapag nagpakasal ka, bibigyan kita ng malaking regalo. Gayunpaman, kung isa ka lamang na tagahatid ng courier, pasensya na, ngunit ilalayo ko si Victoria sa iyo kahit payag ka o hindi. Nasabi na ni Russell ang lahat ng salitang ibig niyang sabihin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, idiniin pa rin ni Jordan ang kanyang mga kamay sa mesa at tila nadidistract. Bumulong siya, hindi dapat ganito ang mundo, bumulong siya, hindi dapat ganito ang mundo. Hindi dapat ganito ang mga babae. Sa Titanic, ang kwento ng pag-ibig ng mahirap na batang lalaki, si Jack, at ang mayamang babae, si Rose, ay nakaantig sa mundo. Ito ay muling inilabas 8 taon na ang nakakaraan at lumampas sa $2.2 bilyong sa box office collection. Pinatunayan lang na lahat ay sumang-ayon na ang pag-ibig ay walang kinalaman sa pera at katayuan. Gayunpaman, bakit naiba ang mga bagay sa katotohanan? Si Russell ay humitit ng sigarilyo at matamang tumingin kay Jordan, na tila wala sa sarili, na may kakaiba at nakakalokong ngiti sa kanyang mukha na mahirap maintindihan. Dapat ay tinanong niya ang parehong tanong 30 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ngayon, hindi na niya kukwestiyon ang lipunang ito dahil siya ay itinuturing na nagbayad ng kanyang mga dapat bayaran at nakuha ang nararapat sa kanya. Huminga si Russell ng sigarilyo at bumuga ng usok. Sabi niya, "Anak, hayaan mo akong magturo sa iyo ng isa pang bagay. Huwag mag-abala tungkol sa kung ano ang lipunan na ito. Ang magagawa mo lang ay makibagay dito. Kung ang mga babae sa lupaing ito ay mahilig lang sa pera, ang kailangan mo lang gawin ay yumaman. Iangkot sa lipunang ito. Tanggapin ang katotohanan ito. Hindi, iyon ang gagawin ng mga ordinaryong lalaki. Anong status ko? Bakit ako dapat makibagay sa hangal na panuntunang ito?" Biglang hinampas ni Jordan ang mesa, itinuwid ang kanyang likod, at pagkatapos ay bumulalas, "Hindi ko sasagutin ang mga walang katuturang pananaw tungkol sa kababaihan ng modernong lipunan. Gusto kong baguhin ang sitwasyon ng lipunan." Natigilan si Russell sa mismong lugar. Sa sandaling ito, si Jordan ay parang isang leon na biglang nagising na tila naglalabas ng maliwanag na sinag ng liwanag. "Ikaw anong sabi mo? Nais mong baguhin ang mga kababaihan ng lipunan? Alam mo ba ang sinasabi mo?" Pakiramdam ni Russell ay masyadong mayabang ang binatang ito. How dare he say such things? 10 man ang Russell, hindi nila ito makakamit, lalo na si Jordan. Sinabi ni Jordan,
hindi ako nagyayabang, ang dahilan kung bakit ang ilang kababaihan ay may kapangahasan na hindi napigilan na humihiling na ang kanilang kamag-anak ay bumili ng kotse at bahay. At bigyan sila ng malaking pera na regalo bago sila pumayag na magpakasal. Ang ilan ay manloloko sa gusto nila dahil mas kaunti ang mga babae at mas maraming lalaki. Lalo na sa mga magagandang babae, kahit hiwalay na sila at magkaanak, marami pa rin silang mapipiling lalaki. Ganon din kay Hailey Camden. Ikinasal siya kay Jordan, pagkatapos kay Tyler, at panghuli kay Kaiden. Kahit hiwalayan na siya, madali pa rin siyang nakahanap ng mayayamang saon na mapapangasawa dahil sa kanyang kagandahan. Iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na maging walang pigil upang lokohin si Jordan noong ikinasal ito sa kanya. Sa araw ng kasal niya kay Tyler, lumukso pa siya sa mga bisig ni Jordan. Ngayon, niloko pa niya si Kaiden, kahit na ito ay para sa paghihiganti. Sinang-ayunan ni Russell ang dalawang pahayag na yon na ginawa ni Jordan dahil talagang kinasusuklaman niya na ang magagandang babae ay tumanggap ng katangi-tanging pagtrato sa lipunan ngayon. Siya ngayon ay diborsiyado at nagkaroon ng mga anak, kaya hindi na niya planong magkaroon pa ng mga anak sa hinaharap. Kaya naman, hindi niya talaga gustong pakasalan si Victoria. Dahil sa taglay na alindog at kakayahan ni Victoria ngayon, tiyak na maraming bilyonaryong amo ang nakapila na naghihintay na pakasalan siya kahit hindi si Russell. Kaya naman, talagang hindi na kailangan ni Russell na bigyan siya ng tamang katayuan. Paano mo mababago ang status quo kung gayon? Tanong ni Russell. Tumingin si Jordan sa silangan at sinabi, papuntahin ang mga babae mula sa ibang bansa. Ang mga babae mula sa mga isla ay banayad at banal. Palagi silang magdadala ng kahanga-hanga at positibong enerhiya sa kanilang mga importanteng iba. Pagkatapos ay itinuro muli ni Jordan ang hilaga at sinabing, ang mga kababaihan ng Ukraine ay maganda at mayroon silang mahusay na mga figura. Kahit sino sa kanila ay may magandang aura. Ang mga kababaihan mula sa North America, Western Europe, Southeast Asia ay mayroon ding mga natatanging katangian. Marami sa kanila ang hindi hihingi sa amin na bumili ng bahay at kotse. Kapag nandito na sila, makaramdam ng pananakot ang mga babaeng ito at titigil sa pagkakaroon ng princess syndrome. Malalaman nila kung saan sila nakatayo. Ibinuhos ni Jordan ang kanyang sarili ng isang baso ng red wine at sabay-sabay itong ininom. He then exclaimed, ang mga kabataang pinipiling hindi magpakasal ay naging isang malaking problema sa bansang ito. Ang pagbaba ng paglaki ng populasyon ay nagresulta sa pagbaba ng paggawa at paglago ng ekonomiya. Walang sinuman ang gustong magkaroon ng mga anak sa mga araw na ito. Maraming babae ang gustong magpakasal sa mayaman at gwapong lalaki, pero ilan ba talaga ang mga ganyang lalaki? Hindi lang ang sarili ni Jordan ang iniisip. Totoong pinagtaksilan siya ni Hailey. Gayunpaman, kung talagang kinasusuklaman niya si Hailey, maaari niya itong patayin at patuloy na i-enjoy ang buhay sa kanyang sarili sa kanyang kakayahan. Higit pa rito, hanggat isiniwalat ni Jordan ang kanyang tunay na pagkatao, ni Victoria o ang kanyang magiging kasintahan, ay hindi maglalakas loob na ipagkanulo siya muli. Gayunpaman, hindi niya ginustong gawin iyon. Nais niyang manindigan para sa mga lalaking nagmula sa mababang pinagmulan. Si Jordan ay isang mayamang tao na tiyak na mabubuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay anuman ang mangyari, ngunit paano ang iba pang mga lalaki sa lipunan? Marahil ay hindi maintindihan ng maraming tao kung bakit pinilit ni Jordan na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan at ipinagpatuloy ang pakikipag-date kay Victoria habang kumukuha ng buwanang sahod na ilang libong dolyar. Well, kasi bakit hindi? Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa katayuan, posisyon, pera. Eksaktong sinusubukan ni Jordan na hamunin ang walang katuturang pag-isip na ito na malalim na nakatanim sa isipan ng marami. Gusto niyang gisingin ang mga lalaki at mapagtanto ito. Tumawa ng mapang-uyam si Russell matapos marinig ang kanyang sinabi. Tama ka, ngunit alam mo ba kung magkano ang halaga para makakuha ng isang babae mula sa ibang bansa upang pumunta? Gagastos ako ng bilyon. Malakas na bulalas ni Jordan. Natigilan si Russell at muntik na niyang mahulog ang sigarilyo sa kamay niya sa lupa. Bilyon? Gagastos ba si Jordan ng bilyon-bilyon para lang matulungan ang mga ordinaryong lalaki na magkaroon ng asawa at mabago ang mapagmataas na ugali ng maraming babae? May ilang bilyong dolyar ba ang batang ito? Napatulala si Jordan at inisip niya kung nagyayabang lang si Jordan. Gayunpaman, nang makita kung gaano tiwala si Jordan, nadama ni Russell na mayroon siyang isang bagay na suportahan ang kanyang sarili.
Sa sumunod na 2 minuto, parehong tahimik na nagkatinginan sina Jordan at Russell. Hindi nagtagal, humakbang si Victoria sa hagdan at umakyat. Sa una ay nag-aalala siya na ang dalawang lalaki ay magtalo o magkaroon ng pisikal na away. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya, natanto niya na ang eksena ay nakakagulat na tahimik. Naglakad si Victoria patungo sa Jordan at mahinang nagtanong, "Jordan, okay na ba ang lahat?" Bumalik sa katinuan si Jordan at nakangiting sinabi. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang baso at sinabi kay Russell, "Mr. Miller, salamat sa pagpapaalala sa akin ngayon. Bigla akong may layunin ngayon at alam ko ang susunod na gagawin." Matapos ipagkanulo ni Hailey at talikuran ang pagsubok sa negosyo, sa una ay nawala ang lahat ng kanyang fighting spirit at nawalan siya ng magagawa. Gayunpaman, mayroon na siyang bagong layunin. Nais niyang hayaan ang bawat lalaki na ituloy ang pag-ibig. Dahil siya ang naging live-in na asawa ni Hailey sa nakalipas na 3 taon, malinaw na naramdaman ni Jordan ang paghihirap ng pagiging isang pangkaraniwang tao. Nadama ni Jordan na siya ay namumukod tangi sa iba't ibang aspeto, ngunit kahit ang isang lalaking tulad niya ay hahamakin at ipagkanulo ng isang babae. May isip kung gaano kaagrabyado ang mga ordinaryong lalaki. Kahit na si Wilson ay nasa isang malungkot na kalagayan, hindi bababa sa isang magandang babae ang handang pakasalan siya. Maraming lalaki ang tinanggihan bago pa man sila umabot sa yugto ng kasal. Siyempre, ang dahilan kung bakit handang magsikap si Jordan para sa kapakanan ng mga tao ay hindi dahil sa pagiging banal siya. Sa katunayan, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala sa kanila. Dahilan, malaking bahagi ng dahilan ng mataas na presyo ng ari-arian sa bansa ay ang kanyang lolo. Ang mga bahay ng distrito ng paaralan at mga karaniwang lugar ay mga sistemang ipinatupad ng lolo ni Jordan. 20 taon na ang nakalilipas, ang Stiles ay nagmamay-ari ng malalaking lupain sa ilang lungsod, kabilang ang Cabecera, New York City, at iba pa. Ang lolo ni Jordan ang nagpapataas ng presyo ng pabahay sa paglipas ng mga taon. Mayroong maraming mga speculators sa industriya ng real estate, ngunit ang mga iyon ay malinaw na mababang antas ng mga operasyon. Ang lolo ni Jordan ay isang land speculator. Sa tuwing nakakakuha siya ng isang kapirasong lupa, gumugugol siya ng higit sa 1 dekada sa pag-isip nito, at kapag tumaas ang halaga ng lupa, mabilis niyang ibebenta ito sa iba. Hindi na niya kikita ang huling dolyar. Ang Stiles ay kumita ng hindi bababa sa 100 bilyon mula sa industriya ng real estate lamang, kaya't handa si Jordan na kumuha ng ilan sa pera upang gumawa ng isang bagay para sa mga tao. Itinaas din ni Russell ang kanyang baso na may kaunting paggalang kay Jordan. Sabi niya, "You're welcome. Ang pakikipag-usap sa iyo tungkol dito ay naantig din sa akin." Kinapa ng dalawa ang kanilang salamin at sabay-sabay na ibinaba ang lahat. Tumayo si Victoria sa gilid at curious na tumingin sa dalawang lalaki. Ano ang pinag-uusapan nila ngayon? Karamihan sa mga babae ay narcissistic, kaya nagsimulang magtaka si Victoria kung siya ba ang pinag-uusapan nila. Niyaya ni Jordan si Russell na maupo ulit at umorder pa ng pagkain. Nagpatuloy silang 3 sa inuman. Kaya lang, lumipas ang 1 oras. Walang tensyon sa kanilang 3 sa nakalipas na oras, at ang ugali ni Russell kay Jordan ay naging lubhang magiliw din. Dahilan, si Jordan ay gumawa lamang ng isang matapang at ligaw na pahayag na nagsasabi na siya ay kukuha ng bilyon-bilyong dolyar upang makatulong na malutas ang problema ng pagtanggi sa panganganak at pag-aasawa. Ang kanyang ambisyon ay talagang nagbigay kay Russell, isang simpleng negosyante, ng malaking pagkabigla. Bilang isang lalaki, hinangaan ni Russell si Jordan. Malinaw niyang masasabi na ang kasalukuyang pag-isip ng maraming kababaihan sa lipunan ay may problema. Ang isang babae sa isang maunlad na lipunan ay parang ginto. Sinabi ng kanyang mabuting kaibigan, ang pag-agaw, ng mga kababaihan ay hahantong sa pag-agaw ng buong bansa. Iyon ang mga salita na sinang-ayunan ni Russell, ngunit ang mga babae ay malakas na tumugon laban sa. Mula nang sumakay siya sa yacht na ito, si Russell ay pinigilan ni Jordan sa lahat ng paraan. Ang kanyang kababaan sa pisikal na lakas ay ipinakita nang siya ay umakyat sa helicopter. Ang luho ng yate ay nagpahiya rin kay Russell. Nang dumating si Wilson sa yate at humiram ng pera kay Russell, ipinagmamalaki na ni Russell ang kanyang kayamanan at kapangyarihan at ganap na kumilos bilang isang tagapagligtas ng mundo. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay nasira ng Jordan. Sa panahon ng pag-uusap, ang ambisyon at kilos ni Jordan ay lahat ay natalo sa kanya.
Ito ay isang kabuuang pagkatalo para kay Russell Mayon. Nakakainis na bata. Habang umiinom si Russell, mas lalo siyang nalungkot dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang sarili, isang may-ari ng isang multi-bilyong dolyar na kumpanya, ay matatalo sa isang greenhorn. Biglang may sumagi sa puso ni Russell. Inangat ni Russell ang baso niya at muling kinapa sa dalawang lalaki bago tumingin kay Victoria habang kunwaring walang pakialam. Nga pala, Victoria, nagsusulat ka pa rin ba ngayon ng mga blog? Blog? Parehong natigilan si Victoria at Jordan. Curious na tanong ni Jordan, nagsusulat ka rin ba ng mga blog? Tumawa si Russell at sinabing, Jordan, wala kang ideya tungkol dito, di ba? Si Victoria ay isang mahusay na manunulat, salamat sa kanyang mahusay na mga gin. Kung hindi businessman ang tatay niya, siguradong sikat na makata at author siya. Naaalala ko noong laganap ang mga blog, mahilig si Victoria sa pagsusulat ng mga blog. Naalala ko ang link ng blog mo ay vickyWrites@myspace.com, tama ba? Gulat na napatingin si Jordan kay Victoria. Vicky. Medyo hindi mainstream na pangalan, ha? Haha. Sa panahong iyon, maraming mga batang babae ang gustong umiwas sa mainstream. Nakakainis ka. Pabirong tinulak ni Victoria si Jordan na medyo namumula. Sabi ni Victoria, nauso iyon noong panahong iyon. Tumigil ako sa pag-blog pagkatapos lumabas ang Instagram. Ang aking account sa website na yon ay hindi na aktibo ngayon. Tumango si Russell at sinabing may kakaibang ngiti sa labi, sayang naman. Kung hindi, maaari mong hayaan ang Jordan na pahalagahan ang iyong mga kasanayan sa panitikan at ang mga larawan mo sa nakaraan. Biglang napagtanto ni Jordan na parang sinasadya ni Russell ang pagpapaalala kay Jordan. Hindi kaya maraming mga larawan nila ni Russell sa blog na yon noong nakaraan. MySpace. Binanggit ni Jordan ang pangalan ng site. Pagkalipas ng 5 minuto, biglang bumangon si Russell at sinabing, basta ngayon, alis na tayo. Tumayo din si Jordan at sinabi kay Victoria, papuntahin natin si Mr. Miller sa pier. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Sure, sure. Sabi ni Victoria na may kasamang masayang ngiti. Ang pagtulog sa isang marangyang yacht sa Hudson River sa loob ng isang gabi ay napakasayang bagay. Si Russell naman ay may pagtatampo sa mukha. Sa pagkakataong ito, hindi pinahirapan ni Jordan si Russell sa pag-akyat sa helicopter. Sa halip, inutusan niya ang mga tripulante na magmaneho ng yacht sa gilid ng pier at hayaang bumaba si Russell. Pagdating niya sa pier, naghihintay kay Russell ang isang lalaking nakasuot ng sando at pantalon. Bago umalis, nagkusa si Russell na makipagkamay kay Jordan. Jordan, binigyan mo ako ng matinding impresyon. Salamat sa imbitasyon. I-retreat kita ng kainan pagdating mo ulit sa Houston. Naman. Ngumiti din ng matino si Jordan. Tuwang-tuwang hinawakan ni Victoria ang braso ni Jordan at sinabing, mukhang masaya kayong nag-uusap. Akala ko mag-aaway kayong dalawa. Ngumiti ng mahina si Jordan. Alam niyang hinding-hindi ibibigay ng matandang maulap na si Russell si Victoria. Balang araw sa hinaharap, sina Jordan at Russell ay maglalaban hanggang kamatayan sa madaling panahon. Sa sandaling ito, bumaba si Wilson mula sa yacht sa isang hindi matatag na lakad na may kasamang 3 bot ng red wine. Palihim na naisip ni Jordan, isang bote lang ang binigay ko sa kanya. Bakit kumuha ng 2 bote ang hamak na ito? Iyan ay halos $100,000 sa kabuuan. Si Jordan ay gumastos ng higit sa $200,000 sa pagbibigay kay Russell ng isang trip na yon, ngunit hindi niya pinapansin ang maliit na halagang iyon. Nagulat na makita si Wilson, nagtanong si Victoria, Jordan, sino siya? Kailan siya dumating sa yacht? Mukhang hindi crew member ng yacht si Wilson. Bago magpaliwanag si Jordan, lumuhod si Wilson sa harap ni Jordan at bumulalas, salamat, sir. Tinulungan ni Jordan si Wilson na tumayo at sinabing, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ikaw at ako ay nakatadhana. Magsumikap at subukang huwag makipag-date sa mga babaeng nagtatrabaho sa industriya ng pagbabangko at real estate sa hinaharap. Mga Minifield iyon. Nagpapasalamat na tumango si Wilson at nagtanong, paano ang mga flight attendant? Pwede ko ba silang pakasalan? Hindi sila mahuhulog sa iyo, huwag mo nang isipin yon, diretsong sabi ni Jordan. Nang marinig ni Victoria kung gaano prangka si Jordan, hindi napigilan ni Victoria ang tumawa ng malakas. Ang kapatid ni Victoria ay isang flight attendant. Napakalinaw niya tungkol sa mga kinakailangan ng karamihan sa mga flight attendant para sa kabaligtaran na kasarian.
Ang mga flight attendant ay karaniwang binabayaran ng medyo mataas na sahod, lalo na ang mga tulad ni Emily. Karaniwang kumikita si Emily ng hindi bababa sa $6,000 bawat buwan, kasama ang kanyang pangunahing sweldo kasama ang oras-oras na sahod at allowance. Maliwanag, ang mga flight attendant ay hindi lamang kumikita ng magandang kita. Mayroon din silang malawak na abot-tanaw, mataas na pamantayan ng pamumuhay, at pambihirang panlasa sa mga bagay-bagay sa buhay dahil karamihan sa kanila ay nakapunta na sa maraming lugar sa buong mundo at nakakita ng maraming bahagi ng mundong ito. Tiyak na marami rin silang nakilalang mayayamang lalaki. Karamihan sa kanilang mga manliligaw ay malamang na mga mayayamang lalaki, at bihirang magkaroon ng isang tao na kasing ordinaryo ni Wilson. Karamihan sa mga flight attendant ay matatangkad at magaganda. Sa pangkalahatan, marami sa kanila ang hindi magustuhan ang mga lalaking tulad ni Wilson, na hindi kayang bayaran ang prenuptial na regalo na $40,000. Yuhi! Bahagyang nahiya rin si Wilson dahil pakiramdam niya ay sobra na talaga ang nabasa niya sa mga bagay-bagay. Nagtanong lang siya ng ganoon dahil sa tingin niya ay magaganda ang karamihan sa mga flight attendant. Gaya ng nahulaan ng tusong matandang fox na si Russell ngayon, may bagay si Wilson sa mga magagandang babae kahit na siya ay katamtaman ang hitsura. Sa sandaling ito, isang babaeng tripulante ang bumaba mula sa yacht, hawak ang isang puting parang balahibo na Burberry shawl gamit ang dalawang kamay. Naglakad siya patungo kay Victoria at sinabing, "Miss Clark, mahangin doon. Pakisuot ito." Hindi inaasahan ni Victoria na napakahusay ng serbisyo sa yacht. Parang 5-star treatment lang. Agad siyang napahawak sa tuwa at sinabing, "Oh, salamat." Limitado rin ang edisyon ng shawl at hindi pa ito nakita ni Victoria. Pagkatapos, inabot ng babaeng crew si Victoria ng isa pang boat ng Voss Mineral Water. Ang Voss ay isang nangungunang luxury mineral water brand na inakala ni Victoria na nainom niya noon. Gayunpaman, sa katunayan, hindi pa niya naubos ang uri ng tubig ng Voss sa bote na hawak niya ngayon. Ang tubig ng Voss na may akses sa karamihan ng mga tao sa bansa ay ginawa sa New York City. Gayunpaman, ang tubig na nakapaloob sa bote ng Voss Mineral Water na hawak ni Victoria ay ginawa mismo sa Eveland Municipality ng Norway, ang pinagmulang bansa ng Voss na isa ring pinakamalinis na pinagmumulan ng tubig sa mundo. Kahit sa ibang bansa, ang mga bote ng tubig na ito ay mabibili lang sa mga high-scale na lugar. Uminom ng tubig si Victoria at napansin agad na may kakaiba. She remarked, "Iba ang lasa. Mas maganda ito kaysa sa mayroon ako noon." Dahil naging girlfriend na ni Jordan si Victoria, sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng pagkakataon na tamasahin ang mga sorpresa ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, biglang tinanong ni Wilson si Jordan, "Jordan, pupunta ka ba doon mamaya?" "Saan?" tanong ni Jordan na may pagtataka. Namula si Wilson at sinabing, "Para matulog kasama ang girlfriend ko." Pagkarinig sa sinabi ni Wilson ay agad na iniluwa ni Victoria ang lagok ng tubig na kakainom lang niya. Napatingin si Victoria kay Jordan na may tulalang titig sa mga mata. "Wow, Jordan, baliw ka talaga sa kalokohan, ha? May balak ka pang matulog sa girlfriend ng iba?" "Hindi, Victoria, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ito ang iniisip mo." Galit na galit si Jordan. "Wilson, ang tanga mo. Dapat ay sinipa na lang kita sa Hudson River at hinayaan na lang kita. Bakit kita binigyan ng isang bote ng red wine para saktan mo ako?" "Ile!" May galit na galit sa kanyang magandang mukha, dire-diretsong naglakad si Victoria patungo sa yacht. "Victoria Lee." Hahabulin pa sana siya ni Jordan, pero napigilan siya ng lasing na si Wilson na humila sa kanya pabalik. "Sir, wala po kayong pakialam sa nararamdaman ko. Nakipag-break na ako sa kanya. Laruan mo lang ng husto ang asong iyon." Itinulak ni Jordan si Wilson at sinabing, "Laruan mo siya, pa ako. May girlfriend ako, at kahit hindi ako magkakagusto sa babaeng iyon. Kung gusto mong maghiganti sa kanya, kumuha ka ng ibang makipaglaro sa kanya." Habang nagsasalita si Jordan ay mabilis siyang naglakad patungo sa yacht para habulin si Victoria. Sa sandaling ito, sumakay na si Russell sa kanyang Mercedes sedan. Marami na siyang nainom ngayong araw ngunit hindi lumampas sa kanyang limitasyon. Sa pagiging negosyante sa loob ng maraming taon, uminom siya ng maraming alak at nakakuha ng mataas na antas ng alak. Walang paraan na hahayaan niya ang isang binata na bugbugin siya sa pag-inom dahil alam niya noon pa man kung kailan siya titigil.
Pagkasakay sa kotse, si Russell, nakaupo sa backseat, ay nagtanong sa driver na nasa harapan niya. Saan mo inilagay ang impormasyon tungkol kay Jordan na hiniling kong malaman mo? Bilisan mo akong tingnan. Sa katunayan, dahil alam ni Russell na may kasintahan si Victoria, pinahanap niya ang impormasyon ni Jordan. Gayunpaman, nang maihatid ang impormasyon, si Russell ay naging abala sa negosyo, kaya hindi niya ito binasa at sa halip ay hinayaan na lamang niya ang kanyang trooper. Kaya, sinabi niya sa trooper na ipaliwanag ito sa kanya ng simple. Akala niya ay isa lamang nobody si Jordan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpupulong ngayon, napagtanto ni Russell na si Jordan ang alinman sa pinaka-mapagpanggap na eksperto sa mundo o ang pinakakahangahangang isa sa mundo. Dahil ang Jordan ay maaaring makakuha ng isang marangyang yete at malaman ang tungkol sa trabaho ng isang estranghero sa loob ng ilang minuto, at kahit na gumawa ng isang matapang na pag-angkin na nais na baguhin ang sitwasyon ng lipunan. Ang taong ito ay talagang hindi simple. Bumagal ang takbo ng trooper at naglabas ng isang stack ng mga dokumento mula sa glove box sa passenger side bago ibinigay kay Russell. Pagkakuha ni Russell ay binuksan niya ang mga ilaw sa likod ng sasakyan at tinignan itong mabuti. Si Jordan Steele, live-in-in-law ng Camden sa loob ng 3 taon, ay nagtrabaho bilang tagahatid ng takeout, ngunit natanggal sa paglaon. Pagkatapos ay nagparachute siya sa Ace Corporation bilang presidente. Inatak ni Caden Huxley ang Ace Corporation, at si Jordan Steele ay gumastos ng bilyon-bilyon para labanan siya. Nang makita ito ni Russell, hindi maiwasang mabigla. Ang punk na si Jordan ay gumastos ng ilang bilyong dolyar noon. Patunay lang iyon na hindi masyadong nagsasalita si Jordan nang sabihin niyang gagastos siya ng bilyon para mapapangasawa ang mga dayuhang babae sa mga lalaki rito. Pagkatapos mapatalsik sa pamilya Steele, pumunta siya sa New York City kasama si Victoria Clark. Ang lahat ng mga gastos na natamo sa ngayon ay binayaran ni Victoria. Steeles. Aling pamilya ng Steele? Hindi kaya ang pamilyang Steele na yon? Mayroong hindi mabilang na mga tao na may apelyido na Steele sa bansa. Gayunpaman, malamang na 1 o 2 pamilya lamang ang maaaring magpabaya sa kanilang mga inapo na gumastos ng ilang bilyong dolyar. Nagkataon, may alam si Russell. Sa katunayan, ang Steeles ay isang misteryosong pamilya na nagpatakbo ng kanilang mga negosyo pangunahin sa New York City at sa kabisera. Tanging ang mga negosyante sa 2 lungsod na ito ay higit na nakakaalam tungkol sa kanila. Bilang isang negosyante mula sa Houston, si Russell ay walang kaalam-alam. Gayunpaman, nagkataon na inimbestigahan niya ang pamilya Steele dahil sa ilang espesyal na bagay. Napapikit si Russell na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha na mahirap maintindihan ng sinuman. Pagkatapos ay tumawag si Russell sa isang tao at nagtanong, "Don, nasa England ka pa ba? Tulungan akong imbestigahan ang mahiwagang pamilyang Steele na yon. Gusto ko ang impormasyon ng lahat ng miyembro ng Steeles." Ang buong United Kingdom ay humigit kumulang 240,000 square kilometers, siya sa atin ang bawat solong square kilometers. Hindi ako naniniwala na hindi ko malalaman kung saan nakatira ang mga Steele. Gumastos ng maraming pera hanggat kailangan mo. Hindi problema ang pera. Kailangan kong malaman kung sino ang ama ni Jordan Steele. Sa kabilang banda, mabilis na hinabol ni Jordan si Victoria at niyakap ang balingkinitang bewang nito. "Honey, galit ka ba?" Malamig na yumuko si Victoria. "Ano ka ba nandito? Matulog ka na sa girlfriend ng lalaking yon." Sinabi ni Jordan kay Victoria ang lahat ng nangyari. After hearing his explanation, she lamented, "Nakakaawa si Wilson. Buti na lang at nakita mo na yung girlfriend niya dati. Kung hindi, huli na ang lahat para sa pagsisisi pagkatapos niyang makuha ang $40,000 at pakasalan siya." Tumawa si Jordan at sinabing, "Huwag na natin silang pag-usapan. Dadalhin kita sa magandang lugar." Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria at dinala siya sa tuktok ng bow sa harap mismo ng yacht, kung saan mayroong isang hugis bow na observation deck. Ito ang pinakamagandang lugar sa yacht upang tamasahin ang mga tanawin. "Oh and my God, ang ganda ng lugar na ito. Gusto kong magpalipas ng gabi dito ngayong gabi," masayang sabi ni Victoria. Niyakap ni Jordan si Victoria at sinabing, "Sweetie, sayo na ang yacht na ito. Maaari kang matulog kahit saan mo gusto sa yacht na ito." Nag-freeload si Jordan sa Victoria noong nakaraang panahon.
Ngayon, kailangan niyang tumbasan si Victoria ng pinaka-upscale na romantikong kilos sa mundo, magkahawak kamay, nakahiga sina Jordan at Victoria sa sobrang komportableng sopa sa observation deck ng BAO. Nasa observation deck talaga sila, hindi rest area, kaya wala talagang kama. Gayunpaman, nagustuhan ni Victoria ang tanawin mula sa lugar na ito. Saka medyo madaming alak ang nainom nilang dalawa, kaya wala na siyang pakialam kung saan sila matutulog. Magagawa pa rin niyang idlip at hilik ng malakas kahit na natutulog sila sa lupa. Komportabling nakahiga si Victoria, nakatingin sa Hudson River sa bintana at namamangha sa pagkamangha. Kung nasa dagat lang tayo ngayon, dapat mas maganda ang pakiramdam ng nakahiga dito at nag-enjoy sa tanawin. Ang Hudson River ay wala pa ring maihahambing sa malawak na dagat. Tanging ang walang hangganan, asul, at kahangahangang dagat ang karapat-dapat sa pinakamarangyang yacht sa mundo. Napangiti ng mahina si Jordan na walang sinasabi. Matapos halikan si Victoria sa noo, sinabi niya, "Matulog ka na, honey." Okay. Hinawakan ni Victoria ang kamay ni Jordan at mabilis na nakatulog ng mahimbing. 7:30 ng sumunod na umaga. Nagising si Victoria dahil sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Nasa observation deck sila kung saan may 3 salamin na bintana at ang sikat ng araw ay maaaring sumikat ng walang pigil. Dahan-dahang iminulat ni Victoria ang kanyang mga mata, at sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo at dumungaw sa bintana, napatalon siya sa gulat. Ah! Ang dagat! Iyon ang dagat! Bumaba si Victoria na walang sapin ang paa habang patuloy na hinahampas ang bintana na parang bata at tinuturo ang malawak at umaalon na dagat sa labas habang kausap si Jordan. Napakaganda ng eksena sa sandaling ito. Ang dagat ay walang hangganan at kapareho ng kulay ng langit. Samantala, hinangaan ni Victoria at Jordan ang magagandang tanawin sa pinakamarangyang yacht. Kahapon, si Victoria ay nananangis at nakakalungkot na ang tanawin ng Hudson River ay hindi sapat na kahanga-hanga. Sinabi pa niya na gusto niyang isakay ang yacht sa dagat. Bilang kasintahan ni Victoria, paanong hindi matutupad ni Jordan ang kanyang kagustuhan? Matapos makatulog si Victoria kagabi, pumunta si Jordan sa sabungan. Inutusan nito ang mga tripulante na umiwas sa ilog Hudson at tumulak patungo sa umaalon na dagat. Excited na tanong ni Victoria, hindi ba dapat nasa Hudson River tayo? Saan tayo dito? Ngumiti si Jordan at sinabing, wala na kami sa New York. Ano? Nasa labas tayo ng lungsod. Saan tayo pupunta? Nagulat si Victoria. Natutulog lang siya, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, malayo na siya sa lungsod sa dagat. Jordan, such a romantic boyfriend. Sinabi ni Jordan, ayaw mo bang makita ang dagat? Ipapahatid ko sa mga tripulante tayo sa Tokyo, kung saan maibabalik natin ang yacht sa Gates at, kasabay nito, i-enjoy ang tanawin. Ipapakilala din kita sa Gates family. Tuwang-tuwa si Victoria na malapit na siyang umiyak. Tumalon siya sa mga bisig ni Jordan at binigyan siya ng halik. Salamat, honey. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng lubos na kaligayahan sa pagiging kasintahan ni Jordan. Nang masira si Jordan matapos mapatalsik sa pamilya at magkaroon ng kaunting pera, hindi siya humingi ng anumang romantikong galaw kay Jordan. Kaugnay nito, walang anumang reklamo si Victoria at sa halip ay sinubukan ang lahat ng paraan upang suyuin si Jordan. Ngunit sinong babae ang hindi kailangang mahalin at alagaan? Hinaplos ni Jordan ang buhok ni Victoria. Sa totoo lang, hindi niya ito dinala dito para lang mag-enjoy sa tanawin. Pagkatapos ng pag-uusap ni Russell kagabi, napagtanto niya na parami ng parami ang mga babae na nagiging sobrang materialistiko. Nais niyang gawin ang isang bagay para sa ordinaryong at pangkaraniwan na mga lalaki. Sa pagkakaisa lamang magiging mapayapa ang lipunang ito. Kung hindi, ang lipunan ay puno ng karahasan at mga krimen na ginawa ng mga galit na individual na naghihiganti sa lipunan. Iyan ay makakasama sa buong bansa at lipunan sa kabuuan. Kagabi, tinawagan din niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na ang kumpanya ay nakikipag-usap na sa Perry Express tungkol sa pagkuha. Malamang na siya ang magiging bagong chairman ng Perry Express sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay hihilingin ni Jordan sa kanyang kapatid na babae na kunin si Victoria bilang deputy president at atasan siya sa pagre-recruit ng mga dayuhang babae para magtrabaho bilang courier delivers pagdating ng panahon. Hindi na natili si Victoria sa observation deck.
Pagkatapos mag-almusal kasama si Jordan sa dining room, tumuloy siya sa deck upang tamasahin ang simoy ng hangin. Napakalakas ng hangin kaya ang mahabang palda at buhok ni Victoria ay nagsimulang umindayog dito. Gayunpaman, mas lalo siyang gumanda at nakakaakit. Niyakap ni Jordan si Victoria mula sa likuran habang nakasandal sa railings, ninanamnam ang nakamamanghang tanawin ng dagat kasama niya. "Honey, kailan tayo makakarating sa isla?" Medyo namumumay ang mga mata ni Victoria. "Magtatagal. Anyway, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho ngayon, so take this as a vacation," sabi ni Jordan. CJ. Matagal na ring gustong magbakasyon ni Victoria kasama si Jordan. Dumating ang Yates sa Tokyo. "Victoria, manatili tayo dito ng ilang araw." Handa na si Jordan na mag-impake ng kanyang mga maleta at bumaba sa barko. Noong unang gabi, palihim siyang bumalik sa villa para kunin ang kanyang pasaporte, damit at mga pang-araw-araw na pangangailangan habang natutulog si Victoria. Nakatingin si Victoria sa kanyang telepono habang sinasagot niya naman. Sa sandaling ito, nakatanggap si Victoria ng isang abiso sa kanyang telepono. Ang kabataang babae sa edad na 20s ay umakyat bilang bagong chairman ng Perry Express. Nagulat si Victoria sa kanyang sarili, ganyan na ba kahanga-hanga ang mga kabataang babae ngayon? Akala niya siya ang pinakabatang babae na naging chief executive officer ng isang nakalistang kumpanya. Tinapik ni Victoria ang notification at saka binasa ito ng malakas kay Jordan. "Jordan, mayroong isang batang babae na nagngangalang Audrey na naging bagong chairman ng Perry Express." "Ganun ba?" Matagal nang nakatanggap ng balita si Jordan dahil nakababatang kapatid niya si Audrey, ngunit sadyang pinili nitong huwag ibunyag ang kanyang apelyido. Tanong ni Jordan, "Hindi ka ba nag-apply noon ng trabaho sa Perry Express? Bakit hindi mo subukang muli ang kumpanyang ito?" Naisip ni Victoria si Arnold, ang kanyang taimtim na manliligaw, at umiling. "Kalimutan mo na. Mas mabuting pumunta ako sa ibang lugar." "Bakit?" Na-curious si Jordan saglit. Ang plano niya ay ibigay ang Perry Express kay Victoria, kaya syempre, kailangan niyang subukang mag-apply ng trabaho doon. Sa sandaling ito, ang mga tauhan ay kumatok sa pinto at pumasok. "Mr. Steele, Miss Clark, maaari ka nang bumaba. Hinihintay ka na ni Mr. Gates sa labas." "Oh my God, andito si Mr. Gates." Excited si Victoria. Nakarating na sila. Walang ibang pagkaantala, nagmamadaling bumaba ng barko sina Victoria at Jordan. As expected, nakita nila ang bigwig na madalas lumalabas sa balita. Si Bill Gates, ang nagtatag ng Microsoft, ay dating pinakamayamang tao sa mundo. "Kanina pa, Jordan." Magiliw na niyakap ni Gates si Jordan. "Matagal na, Mr. Gates." "Allow me to introduce to you my girlfriend Victoria," sabi ni Jordan kay Gates. "Miss Clark, ikinagagalak kitang makilala." Nagkusa si Gates na maglakad patungo kay Victoria at hinalikan siya sa pisngi bilang pagbati. Nagulat at nambobola si Victoria. Palagi niyang naiisip na si Gates ay simbolikong makikipagkamay lamang sa kanya, kaya hindi niya inaasahan na babatiin siya nito sa ganoong intimate na paraan. Patunay lang iyon na talagang malapit ang relasyon niya kay Jordan, kaya hindi niya ito tratuhin bilang isang outsider. Medyo kinabahan si Victoria dahil hindi pa siya nakakalapit sa isang sikat na big shot. Mabilis na gumanti ng pagbati si Victoria na may magalang na halik at ngiti sa labi. "Mr. Gates, ikinagagalak kitang makilala. Malaki ang naiambag mo sa mundo at inaabangan kong makilala ka." Medyo nasasabik din si Victoria dahil ang Windows software na binuo ni Gates ay matagal nang naging pambahay na pangalan na ginagamit ng halos lahat. Nasabi ni Gates na medyo kinakabahan si Victoria, kaya tinapik niya ito sa balikat at sinabing, "Young lady, hindi mo kailangang kabahan. Hindi kayong dalawa sa akin." Pagkatapos ay kinuha niya ang inisyatiba upang ipakilala si Victoria sa kanyang anak na babae. "Ito ang anak kong si Jennifer, at ang katabi niyang Ginoo ay ang kanyang kasintahang si Nael." Nagpalitan din ng halik sina Victoria at Jennifer para batiin ang isa't isa. Si Jennifer ay 25 taong gulang lamang, na halos kasing edad ni Jordan. Gayunpaman, hindi alam ni Victoria na sinadya ni Gates na pakasalan ni Jennifer si Jordan dahil magkakilala na sila mula pa noong mga bata sila. Bukod dito, noon pa man ay gusto ni Jennifer si Jordan na madalas na naglalakbay sa buong mundo. She found his lifestyle really cool.
Pinilit siya ng lolo ni Jordan na pakasalan si Hailey 3 taon na ang nakararaan, dahilan upang mapigil ang usapin. Simula noon, nagsimulang makipag-date si Jennifer sa ibang lalaki. Tara na. Ihahatid ko na kayo sa hapunan. Dahil nakarating na sila sa isla, natural na dapat nilang tangkilikin ang lokal na lutuin. Dinala ni Gates sina Jordan at Victoria sa Anchor Bay, na siyang pinakamagandang restaurant sa isla. Habang nag-enjoy sa pagkain, naramdaman ni Victoria na bihirang pagkakataon na kumain kasama ang lalaking dating pinakamayamang tao sa mundo. Kaya naman, tinanong niya si Gates, "Mr. Gates, pwede ba kitang kunan ng litrato at i-post sa Instagram?" Nais ni Victoria na kunan ng larawan ang kanyang sarili, habang naghahapunan kasama si Gates, at pagkatapos ay i-upload ito sa Instagram. Maraming mga tao ang nag-isip na ang mga tunay na mayayamang tao ay mas gugustuhin na panatilihing mababa ang profile at maiwasan ang pagpapakita ng kanilang kayamanan. Kasabay nito, ang mga nagpapamalas ng kanilang mga magagarang sasakyan at mga designer bag ay talagang nagpapanggap lamang na mayayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Ang mga tunay na mayaman ay walang pakialam sa mga ito. Ito ay isang ganap na hindi pagkakaunawaan. Ang mga may kaya ay isang grupo ng mga tao na may mas mataas na pangangailangan sa material at mas gustong ipagmalaki ang kanilang kayamanan. Hindi nila ipinakikita ang kanilang mga luxury cars, hindi ang son designer bags, dahil sa kanila, ang mga kalakal na yon ay mga designer bag lang na hindi sulit na ipagmalaki. Noong nakaraan, hindi kailanman ipinakita ni Victoria ang kanyang mga pitaka at kotse sa Instagram. Ang kanyang mga tagasunod ay pawang mga taong kayang bilhin ang mga mamahaling bagay na ito, kaya walang maiinggit sa kanya kahit na ginawa niya ito. Gayunpaman, ang isang larawan kasama si Bill Gates ay magiging iba. Maraming mayayamang tao sa mundo, ngunit sino ang maaaring magkaroon ng pagkakataon na maghapunan kasama ang sikat na Bill Gates? Nakangiting sabi ni Gates, "Siyempre, karangalan kong lumabas sa iyong Instagram feed." Natuwa rin si Jordan na bigyang kasiyahan ang maliit na pangangailangan ni Victoria para sa vanity. Kinuha niya ang cellphone niya para kunan ng litrato. Pagkatapos ay inupload niya ang larawan sa Instagram para kay Victoria. Hindi nagtagal, ang kanyang post ay nalike ng maraming tao at nakatanggap pa siya ng mga pribadong mensahe. "Victoria, may mensahe." Paalala ni Jordan kay Victoria habang hawak ang phone niya. Masayang nakikipag-chat si Victoria kay Gates, kaya sinabi niya, "Tulungan mo akong tingnan ito. Mamaya na lang ako magre-reply kung walang urgent." Nakabuka si Victoria at nasa ibabaw. Wala siyang maitatago kay Jordan. Tiningnan din ni Jordan ang laman ng mensaheng natanggap ni Victoria. Ang una ay mula kay Stella. "Girl, anong ginagawa mo sa Tokyo? Nakikikain ka pa kay Bill Gates. Napaka-high-end ng social circle mo. Kailan ka babalik? Kapag nagawa mo na, sumali ka ulit sa kumpanya ko." "Sorry sa nangyari kanina." Malamig na yumuko si Jordan. Nakipagkasundo na si Russell sa mga Huxley sa ngalan ni Victoria. Ngayong nakilala at nakipagkaibigan na si Victoria kay Bill Gates, tila huli na para sabihin ni Stella na gusto niyang kampihan si Victoria. Ilang sandali pa, isang lalaking nagngangalang Arnold ay nagpadala rin ng text kay Victoria, "Victoria, nasa Tokyo ka ba kasama ang boyfriend mo? Nandyan ba kayong dalawa para manood ng Olympics? Sasamahan ko rin ang aking asawa at mga anak sa Tokyo para manood ng Olympics sa loob ng ilang araw. Pwede ba tayong magkita?" Hindi alam ni Jordan kung sino si Arnold o kung ano ang kanyang ikinabubuhay. Bukod dito, maraming kaibigan si Victoria. Sa sandaling ito, nagpadala rin ng mensahe ang kapatid ni Victoria na si Emily. "Vicky, mataas ang buhay mo ngayon ha. Talagang nakikipag-hangout ka kay Bill Gates. Kailan mo ako isasama?" Ni hindi man lang ako nangangahas na kumustahin itong mga Megrich bigwig kapag nag-serve ako ng mga pasahero. At saka, ngayong wala na ang ating mga magulang, umaasa na ako sa iyo para sa aking kasal. Bilisan mo akong iset up sa isang lalaki. Magiging mahusay ang mga magagandang lalaki tulad ng iyong kasintahan. Ang mga lalaking tulad niya ay tipo ko lang. Hahaha. Magandang bata." Nang marinig ang paglalarawan ni Emily sa kanya, hindi na nakaimik si Jordan. "Maskulin man ako, kailan pa ako naging pretty boy?" Si Jordan ay mas bata kay Victoria at tila isang maamo at magandang batang lalaki na magiging masunurin at marunong suyuin siya ng husto. Gayunpaman, sa katotohanan, si Victoria ang madalas na kumilos ng may kalokohan.
Sa harap ni Jordan, para siyang batang babae. Diretsong sagot ni Jordan gamit ang cellphone ni Victoria. Hindi magandang bata si Jordan. Magpakita ng kaunting paggalang sa iyong bayaw. Sa kanyang pagtataka, mabilis na sumagot si Emily, ang aking kapatid na babae ay hindi kailanman gumagamit ng mga tandang padamdam kapag nagte-text sa akin. Sino ka? Napatulala si Jordan. Ang magkapatid na ito ay pamilyar sa isa't isa. Gumamit lang si Jordan ng ilang tandang padamdam, ngunit alam ni Emily na hindi si Victoria ang sumagot. Gatas boy ka ba? Masamang tawa. Si Emily ay nagpadala ng isa pang text na may 3 emoji. Malinaw na sinusubukan niyang sabihin, ikaw ba ay isang batang magandang lalaki? Nahulaan na ni Emily na si Jordan ang nagre-reply. Anong number mo? Add kita. Tanong ni Emily nang hindi na hinintay na kumpirmahin ni Jordan ang anuman. Nilock ni Jordan ang telepono at hindi na sumagot, hindi naglakas loob na ibigay ang kanyang numero kay Emily nang walang pahintulot ni Victoria. Pagkatapos ng lahat, si Emily ay isang magandang babae na may magandang ugali at figura. Siya ay halos kasing edad din ni Jordan, at madali itong mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Hindi alam ni Jordan na nakita ng kanyang dating asawang si Hailey ang Instagram post ni Victoria. Nang makipagtulungan ang Camden sa Ace Corporation upang bumuo ng Hailey Residences, sinundan ni Hailey at Victoria ang isa't isa sa Instagram. Gayunpaman, hindi sila nag-unfollow sa isa't isa sa kabila ng lahat ng mga insidente. Sa Jade Villa, New York. Nang makita ni Hailey ang Instagram ni Victoria, galit na galit siya. Ano ang ginagawa niya sa hapunan kasama ang isang mayamang lalaki tulad ni Bill Gates? Sobrang nagsiselos ako. Siguro nakilala niya siya sa pamamagitan ng matandang iyon na sugar daddy niya. Siguro kung pumunta si Jordan sa Tokyo kasama siya. Kailangan ko siyang tawagan para malaman ko. Sa katunayan, 2 beses na tinawagan ni Hailey si Jordan sa nakalipas na 2 araw. Gayunpaman, nasa dagat si Jordan sa nakalipas na 2 araw, kaya walang signal reception para sa kanyang cellphone. Kakaiba si Gates na ipinahiram kay Jordan ang yacht nang hindi ipinaalam sa kanya ang password ng Wi-Fi na sakay. Kaya naman, hindi na naabot ni Hailey si Jordan sa kanyang cellphone. Biglang nakatanggap ng text si Jordan. Nandyan ka ba? Maginhawa ba para sa iyo na sagutin ang isang tawag? Matapos makita ang text ay nagsuot ng sapatos si Jordan at nagkunwaring pumunta sa washroom. Nang makarating siya sa washroom, sumagot siya, ano ang problema? Mabilis na binalik ni Hailey ang tawag. Nasaan ka ngayon? Tanong agad ni Hailey. Tokyo, makatotohanang sagot ni Jordan nang walang itinatago. Nagulat si Hailey sa sagot niya. Pumunta ka sa Tokyo kasama si Victoria. Nag-dinner ba kayo ni Bill Gates? Bakit? Alam ni Jordan na dapat nagsiselos si Hailey dahil paborito niya ang mga ultra-rich tycoon tulad ni Bill Gates. Ang mga Camden ay isa ng nangungunang pamilya sa Orlando, at napangasawa na ni Hailey ang mayayamang si Caden Huxley, ngunit hindi pa rin siya sapat upang makipag-hangout sa isang tulad ni Bill Gates. Tanong ni Hailey, hindi ba nakipaghiwalay si Victoria sa'yo? Tumawa si Jordan at sinabing, bakit siya magsisimula ng hiwalayan ng walang dahilan? Sabi ni Hailey, huwag kang masyadong kumpiyansa, Jordan. Kung gusto ni Russell na pakasalan si Victoria, tiyak na pipiliin niya siya kaysa sayo. Well, kahit sinong babae ay gagawin yon. Nasa Tokyo ka ba para manood ng Olympic Games? Itatapon ka niya sa pagtatapos ng mga laro. Ang paglalakbay na ito ay malamang nakabayaran sa pagtatapon sa iyo. Kung si Hailey ang nasa lugar ni Victoria, mas pinili niya si Russell at nakipaghiwalay kay Jordan. Para makabawi kay Jordan, baka isama pa niya ito sa isang paglalakbay sa ibang bansa at mag-enjoy sa bakasyon bago ito gawin. Ang mga babaeng mersenaryo ay lahat ay makasarili. Hindi napigilan ni Jordan na mapamura, salamat sa pag-aalala mo, pero hindi mo kailangang mag-alala sa amin ni Victoria. Kung wala nang iba, binababa ko na ang tawag. Binaba agad ni Jordan ang tawag. Ang tanga, Jordan. Galit na galit si Hailey. Natitiyak niyang ipinulupot ni Hailey si Jordan sa kanyang daliri, tulad ng kung paano niya ipinulupot si Jordan sa kanya noong nakaraan. Hindi siya mabuting babae, kaya napagpasyahan niya na ang lahat ng iba pang babae sa mundo ay kapareho ng kanyang sarili. Kaya naman, tinawagan ni Hailey ang kanyang asawang si Caden, at sinabing, Hubby, gusto kong pumunta sa Tokyo para manood ng Olympic Games. Sa 12 sa Aman Tokyo Hotel.
Ito ang pinakamarangyang hotel sa Tokyo, na kilala bilang isang resort sa kalangitan. Ang lobby, koridor sa pagitan ng mga kwarto, at iba pang lugar ay tila hindi isang pangkaraniwang hotel. Nag-check-in sina Jordan at Victoria sa isang marangyang suite, isang minimalist na estilo na parehong nagustuhan nina Jordan at Victoria. Lahat ng banyo ay may mga palamuting Japanese style. Maaaring maligo ang isang tao sa isang bathtub na puno ng maligambam na tubig habang tinatamasa ang nakamamanghang tanawin sa pamamagitan ng floor-to-ceiling window. Siyempre, si Mr. Gates ang nag-treat sa kanila ng napakahusay na amenities na ito. Sa mga sumunod na araw, binalak nina Jordan at Victoria na maglibot sa Tokyo kasama ang Gates habang naghihintay na magsimula ang Olympic Games. Gayunpaman, nadama nila na ang paglalakbay ng mag-isa ay masyadong nakakainip. Nais ni Jordan na ayusin ang mga bagay habang nagsasaya. Iyon ay upang mag-recruit ng mga kababaihan sa Japan at dalhin sila pabalik sa VIA upang magtrabaho bilang mga tagapaghatid ng courier upang karibal ang Breezy Express ng Huxleys. Pagkatapos maligo ni Victoria at lumabas ng banyo, sinabi ni Jordan, "Victoria, ngayon ka lang nakatanggap ng tawag." Oh! Kinuha ni Victoria ang phone niya at tinignan ito, only to see that it was a call from Arnold. "Sino yon? Hindi mo na ba siya tatawagan?" Tanong ni Jordan nang mapansin niyang tila walang balak sagutin si Victoria. Sabi ni Victoria, "Naku, galing yan sa Perry Express. Nakapunta na ako sa Perry Express para sa isang job interview dati." Naisip ni Jordan na maaaring si Arnold ang taong ipinadala ng kanyang nakababatang kapatid na babae upang ayusin si Victoria na magsimulang magtrabaho sa Perry Express, kaya mabilis niyang sinabi, "Bilisan mo at ibalik ang tawag." Umiling si Victoria at sinabing, "Nag-apply ako noon para sa posisyon ng manager ng departamento, ngunit tumanggi silang kunin ako, kaya ayaw ko nang mag-apply para sa mga trabaho sa kumpanyang iyon." Sa katunayan, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ayaw pumunta ni Victoria sa Perry Express ay si Arnold, na palaging may mga disenyo sa kanya. Hindi iyon alam ni Jordan kaya mas nakumbinsi siya. Perry Express is quite a good company. Mayroon silang bagong pangulo ngayon, at sa palagay ko ay gagawa sila ng magandang trabaho sa hinaharap. Isaalang-alang ang kumpanyang ito. Naisip ito ni Victoria at nagtanong, "Gusto mo ba talagang pumunta ako sa Perry Express?" Tumango si Jordan. Siyempre, gusto niyang magtrabaho si Victoria sa Perry Express. Nakuha na niya ang buong kumpanya para sa kanya. Hinihintay lang niya na umako siya sa posisyon. "Hayaan mo akong tanungin siya tungkol dito." Kinuha ni Victoria ang kanyang telepono at tinawagan si Arnold. "Mr. Decker, pasensya na, ngayon lang ako naligo, at hindi ko narinig ang pagtunog ng aking telepono. Gabi na kasi." "May importante ba?" magalang na tanong ni Victoria. Tuwang-tuwa si Arnold nang makatanggap ng tawag mula sa kanya. "Good news, good news. Victoria, maaari kang magsimulang magtrabaho para sa Perry Express bilang Deputy Chief Executive Officer at Secretary ng Board of Directors." "Ano? Maaari na akong magsimulang magtrabaho bilang Deputy Chief Executive Officer at Secretary ng Board of Directors ng Perry Express?" Nagulat talaga si Victoria. Bagamat nahulaan niya na si Arnold ay mag-aalok sa kanya ng isang papel sa Perry Express, hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng posisyon ng Deputy Chief Executive Officer. Gulat na tanong ni Victoria, "Hindi naman pwedeng totoo yan, di ba? I'll need the approval of the newly appointed Chief Executive Officer of the company before can be the Deputy Chief Executive Officer, right? Nabanggit mo ba ako sa binibini na bagong hinirang na Chief Executive Officer?" Sa katunayan, sa board meeting na isinagawa ng Perry Express, nagpa siya ang nakababatang kapatid na babae ni Jordan na italaga si Victoria bilang Vice Chief Executive Officer. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Arnold. Gayunpaman, sinabi ni Arnold, "Nagkusa akong banggitin ka sa aming bagong hinirang na Chief Executive Officer, si Miss Audrey. Kung nagkataon, gusto rin ni Miss Audrey ang isang babaeng kasing sarili at may kakayahan na tumulong sa kanya. Kaya, inirekomenda kita kaagad. Victoria, para payagan kang direktang maging Vice Chief Executive Officer, nag-effort ako at nagmakaawa kay Miss Audrey ng mahabang panahon. I even gave a lot of benefits to the other board members bago sila pumayag." Natouch naman si Victoria sa narinig. Alam niyang may gusto si Arnold sa kanya, kaya hindi naman siya nagulat sa mga kinikilos nito. Gayunpaman, inilagay si Victoria sa isang mahirap na lugar.
Mr. Decker, ang posisyon ng Deputy Chief Executive Officer ng Perry Express ay maganda para sa akin ngunit di. Gustong sabihin ni Victoria na may boyfriend na siya, kaya hindi siya pumayag sa kahalayan ng panloloko kay Arnold sa kani-kanilang mga kakilala habang nasa biyahe. Nang marinig ang tono ng boses ni Victoria, sinabi ni Arnold, "Victoria, huwag kang mag-alala, wala akong hihilingin sa iyo, at hindi mo kailangang mangako ng anuman sa akin." Talaga? Kung ganoon, handa akong magtrabaho sa Perry Express. Pumayag naman agad si Victoria. Sabi ni Arnold, "Sige, ibibigay ko sa iyo ang numero ni Miss Audrey, maaari kang magkusa na makipag-ugnayan sa kanya." Nag-text tuloy si Victoria sa nakababatang kapatid ni Jordan na si Audrey. Sa sandaling ginawa niya, pinadalhan siya ni Audrey ng isang kahilingan sa video call. "Hello, Miss Audrey," mabilis na bati ni Victoria sa batang amo na medyo nagulat. Ang hitsura ni Audrey ay hindi katangi-tangi gaya ni Hailey at Victoria, ngunit mayroon din siyang kakisigan ng isang marangal na babae. Magiliw na kumaway si Audrey kay Victoria bago ito biglang napabulalas, "Hoy, sino ang lalaking iyon sa tabi mo?" Tuwang-tuwa si Audrey nang makita ang kanyang kapatid na si Jordan, ngunit kailangan niyang magpanggap na hindi niya ito kilala sa harapan ni Victoria. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na hindi siya nakita, hindi niya napigilan ang sarili na magpanggap na parang hindi siya nakikita. Kaya naman, sa sandaling siya ay lumabas, siya ay Kud Jordan ng kaunti. Nagmamadaling pakilala ni Victoria, "Naku, boyfriend ko siya, si Jordan Steele." Napakabata niya, hindi ba? Haha. Umiling si Audrey at sinabing, "Bata nga siya, pero katamtaman ang hitsura niya. Medyo hindi siya karapat-dapat sa'yo, Miss Clark." "Audrey, malikot kang babae." Magkapatid sina Audrey at Jordan na isang ama. Dahil kaunti lang ang pagkakaiba ng kanilang edad, madalas silang nakikipaglaro sa isa't isa noong mga bata pa sila. Kaya naman, naging malapit sila sa isa't isa. Gayunpaman, sa huling 3 taon, si Jordan ay halos hindi na nakikipag-ugnayan sa kanya. Paminsan-minsan ay nakikipag-chat siya sa kanyang kapatid na babae at nagpapakita sa kanya ng ilang pag-aalala. Hindi inaasahan ni Jordan na kukutyain siya ni Audrey sa oras na magkita sila. Masungit na sagot ni Jordan, "Hindi ka ganoon kaganda sa sarili mo." Anyway, they were born to the same father, kaya kung sinabi niyang pangit siya, ibig sabihin ay pangit din siya. Hindi akalain ni Victoria na mag-insulto silang dalawa sa oras na magkita sila, kaya naman sa sobrang takot ay namutla siya at napaupo kaagad. "Tumahimik ka. Huminahon ka. Wag na tayong magtalo." Jordan, kumulo. "Miss Audrey, parang hindi nararapat para sa iyo na tahasan ang mga komento tungkol sa hitsura ng aking kasintahan, hindi ba?" Lumilitaw kay Victoria na ang dalagang ito na nasa early 20s ay masyadong insensitive para sabihin ito ng malakas, kahit na sa tingin niya ay pangit si Jordan. Saka hindi rin naman pangit si Jordan. Natawa si Audrey at sinabing, "Tingnan mo, kinakabahan ka. Sinadya ko lang kulitin ang boyfriend mo. Alam kong napakadashing niya." "Hoy Hank, pasensya na." Si Audrey ang nagkusa na aminin ang kanyang pagkakamali kay Jordan. "Natutuwa akong marinig iyon," tinapik ni Victoria ang balikat ni Jordan at sinabing, "Nagsorry sa iyo si Miss Audrey." "Ile." Mayabang na napalingon si Jordan sa gilid. Hindi na malaya ni Victoria na isa pala itong kilos na itinanghal ng magkapatid. Marahil dahil napakaraming tao sa paligid niya na gustong makipag-away kay Jordan, palagi siyang paranoid at nag-aalala. Lumapit si Victoria sa gilid at nagtanong, "Miss Audrey, tumawag ka sa ganoong oras. Mayroon ka bang anumang mahalagang tagubilin para sa akin?" Tumango si Audrey at nagtanong, "Nasa Tokyo ka ngayon, tama ba?" Tumango si Victoria at nagtanong, "Nandito kami ng boyfriend ko para manood ng Olympic Games. Maaari ba akong mag-ulat sa trabaho sa loob ng ilang araw?" Sabi ni Audrey, "Ayos lang. Nagkataon lang na may trabaho ako para tapusin mo sa Japan." "Sige po, Miss Audrey. Kailangan naming mag-recruit ng bagong grupo ng mga courier mula sa Japan para sa aming kumpanya." "Ha?" Naguluhan si Victoria kung bakit gustong mag-recruit ng mga tao mula sa Japan si Audrey. Alam ng lahat na ang paggawa ay hindi ganoon kamahal sa bansa, ngunit ang pagkuha ng dayuhang manggagawa ay medyo mataas. Bukod dito, ang Japan ay isang maunlad na bansa kung saan medyo mataas ang sahod. Kahit na ang isang matandang driver ng bus ay karaniwang kumikita ng ilang libo bawat buwan.
Bihira para sa mga tao mula sa Japan na pumunta sa VIA para magtrabaho sa mababang antas ng trabaho. Sa pangkalahatan, mas mataas ang sahod sa Japan kumpara sa maraming bansa. Halimbawa, noong dekada 70, halos $40 lang ang buwanang sweldo ng karaniwang tao sa China. Sa Japan, ito ay ilang libong dolyar. Noong panahong iyon, karaniwan na para sa mga stowaways ang tumawid sa Japan at magtrabaho ng ilang taon bago bumalik sa kanilang sariling bansa upang bumili ng mga real estate property. Nang walang edukasyon at kakulangan ng katalinuhan, marami sa kanila ang nakakuha ng milyon-milyon mula lamang sa real estate, na nagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng walang pakialam sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kahit sa mga nakaraang taon, ang mga tao ay pumupuslit pa rin sa Japan upang magtrabaho, kadalasan sa mga cruise. Karaniwan na para sa mga turista na makahanap ng ilang dagdag na pasahero sa barko. Bagamat hindi kailanman nagpatakbo si Victoria ng isang kumpanya ng logistic, alam niya na ang mga gastos sa pagre-recruit ng mga empleyado mula sa Japan ay medyo mataas. Sa kabila ng kanyang pagdududa tungkol dito, hindi kaagad sumagot si Victoria at sa halip ay nagtanong, anong uri ng mga tao ang gusto mong i-recruit, Miss Audrey? Sagot ni Audrey, naghahanap ako ng mga babaeng walang asawa na hindi kailangang maging masyadong maganda o magsalita ng matatas na Ingles, ngunit dapat nilang gusto ang ating bansa at ang mga lalaki sa ating bansa. Dapat ay handa rin silang magpakasal sa mga lalaking Amerikano. Magsimula tayo sa pag-recruit ng 1,000 sa kanila. Ang pangangailangang ito ay malinaw na itinakda ni Jordan. Sinabi niya kay Audrey ang kanyang mga plano pagkatapos ng pagtatalo nila ni Russell noong isang araw. Matapos marinig ang nakakabaliw na ideya ni Jordan, sinabi ni Audrey sa kanya, napakarangal mo. Si Jordan ay nabalisa para sa mga lalaki sa bansa na hindi makahanap ng babaeng mapapangasawa. Gayunpaman, ang isang mas mahalagang katwiran sa likod ng kanyang plano ay ang pagbaba ng kumpiyansa sa sarili ng mga magagandang babae tulad ni Hailey. Babaeng may iba't ibang alindog mula sa iba't ibang bansa na bukas sa pakikipag-date sa mga lalaki sa VIA, maaaring huminto ang mga lalaki sa pagpapababa ng kanilang sarili sa second-class status kapag may mas maraming kompetisyon. Ang mga magagandang babae na tulad ni Hailey ay hindi na mangangahas na baliwalain ang pag-ibig ng walang pigil gaya ng ginagawa niya ngayon. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Victoria, kaya nagtanong siya, Miss Audrey, ang gasto sa pag-recruit ng 1,000 kabataang Japanese na babae para magtrabaho bilang mga courier sa VIA ay maaaring napakataas. Bakit mo gustong gawin ito? Sinabi ni Audrey, ang isa ay upang ibahagi ang pressure para sa bansa, at ang isa pa ay ang paggamit ng diskarteng ito upang makipagkumpetensya sa Breezy Express. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Subukan lang na panatilihing pinakamababa ang mga gastos. Dahil ito ang una niyang gawain sa Perry Express at malinaw na sinabi ni Audrey ang kanyang mga dahilan para gawin yon, pumayag kaagad si Victoria. Matapos tapusin ang video call, tumingin si Victoria kay Jordan at sinabing, Mahal, guguluhin kita para sumama sa akin para mag-recruit ng ilang babae mula sa Japan. Kailangan nating mag-recruit ng 1,000 sa kanila habang pinapanatili ang mga gastos hanggat maaari. Alam ng Diyos kung gaano katagal bago maabot ang kwota. Natatawang sabi ni Jordan, okay lang. Marami pa tayong oras. Maaari tayong mag-recruit habang nanonood ng mga laro. Sa susunod na mga araw, sina Jordan at Victoria ay nagtungo sa ibang mga lungsod para sa isang paglilibot at upang mapadali ang pangangalap ng mga tao. Di nagtagal, lumipas ang 5 araw at opisyal na nagsimula ang Olympic Games. Napakaganda ng pagbubukas ng seremonya ng Olympic Games. Dumating na rin sina Hailey at Kaiden sa Tokyo sa araw na ito, ngunit hindi sila nasagasaan ni Jordan. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimula ang Olympic Men's Basketball Tournament sa unang laban. Ito ay ang Estados Unidos laban sa Greece. Ang Liga Men's Basketball Team ay bumuo ng isang star-studded team na may mga manlalaro tulad nina LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Leonard, Paul George, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Damian Lillard. Lahat sila ay nangungunang basketball star sa mundo. Ang Liga Men's Basketball Game ay isa sa mga dapat makitang kaganapan ng Olympic Games. Napuno lahat ng upuan. Dumating sina Jordan at Victoria sa venue ng mga laro. Bumili sila ng first row A ticket. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, binili rin ni Kaiden at Hailey ang unang hilera na A ticket. Nagkataon lang nakatabi ni Jordan at Victoria ang mga upuan nila.
Hoy, Tita Victoria, nagkataon lang. Nang makita ni Kaiden si Victoria, tinawag niya talaga itong tita. Sa Pitoia sa Saitama Super Arena. Mayroong 30,000 na upuan sa arena, at ang mga maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa mga na upuan sa unang hanay ay napakayaman. Parehong suot ni Kaiden at Hailey ang jersey ng American superstar na si LeBron James. Si Kaiden ay nakasuot ng Knicks jersey habang si Hailey ay nakasuot ng Lakers jersey. Malinaw na fan sila ni LeBron James. Isa na ngayon si James sa mga pinakasikat na manlalaro ngayon na maraming tagahanga sa buong mundo at hindi mabilang na mga tagahanga ang nasa Tokyo para lang makita siya sa aksyon. Nang makita ni Kaiden si Victoria, tinawag niya itong tita. Tinawag niya si Russell bilang Uncle Russell. Ngayong tinawag na niya si Victoria bilang tita, malinaw na itinuring niya si Victoria bilang asawa ni Russell. Anong tinawag mo sa akin? Tanong ni Victoria. Dahil kumilos si Russell bilang tagapamagitan at nakipagpayapaan sa pagitan ni Kaiden at Victoria, naging magalang si Kaiden kay Victoria, kaya hindi talaga siya magalit sa kanya. Hindi na naglakas loob si Kaiden na guluhin si Victoria dahil baka balang araw ay maging asawa siya ni Russell at mahihirapan siya kung babastusin siya nito. Mabilis na sinampal ni Kaiden ang kanyang sarili at sinabing, madulas pala ang dila. Pinatunog kitang mas matanda kaysa sayo talaga, Victoria. Nang makilala si Victoria sa pagkakataong ito, hindi na naging agresibo si Hailey sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Victoria na may magiliw ng ngiti. Napatingin siya sa No. 30 Stephen Curry jersey na suot ni Victoria. Papuri niya, Victoria, gusto mo si Curry? Gusto ko din siya. Ang jersey ay nagpapamukha sa iyo na napakabata. Mukhang nasa 20s ka na. Medyo nagulat si Victoria. Dati-rati ang galit ni Hailey sa kanya tuwing nagkikita sila. Bakit siya naging magalang sa pagkakataong ito? Hinulaan ni Hailey na si Victoria ang magiging asawa ni Russell. Dahil si Victoria ang magiging senior niya kapag napangasawa niya si Russell, hindi na siya masasaktan ngayon ni Hailey. Gayunpaman, kahit na pinupuri niya si Victoria, pinapagalitan niya ito sa kanyang ulo. Yele, Victoria Clark, malamang hindi mo alam na natuwa ako kay Jordan nang maghapunan kayo ni Russell ng gabing iyon. Natuwa si Hailey sa pag-isip na gawing cuckold si Victoria dahil natuwa siya sa kilig na mang-aagaw sa lalaki ng ibang babae. Lalo na't sinampal siya ni Victoria kanina. Tanong ni Kaiden, nabalitaan ko na pumasok ka sa trabaho sa Perry Express, di ba, Victoria? Bakit ka nagpasya na magtrabaho para sa aming karibal sa negosyo? Sabi ng lolo ko, pwede daw siyang mag-alok ng kahit anong sweldo na gusto mo. Halika sa Breezy Express. Magalang na sinabi ni Victoria, salamat sa iyong mabuting hangarin, Mr. Huxley. Sa tingin ko, mas mabuting matutunan ko muna ang mga lubid sa Perry Express. Tumawa ng hysterical si Kaiden at sinabing, hahaha, hindi ka pa nagpapatakbo ng logistic company. Hindi pa huli para sa iyo na matuto at magkaroon ng karanasan sa isang mas maliit na kumpanya bago sumali sa amin. Puno ng pangungutya at panghahamak ang sinabi ni Kaiden kay Perry Express. Hindi niya alam ang plano ni Jordan, ni hindi niya alam na malapit nang matalo ng husto ang Huxley's Breezy Express. Hindi nasisiyahang makita ang mapang-asar na ekspresyon ni Jordan, na bigla si Kaiden, Jordan, ang ama ni Victoria. Ang kaibigan ng kanyang ama ay parang tiyuhin sa akin. Tinulungan kanyang humingi ng awa at gumawa ng kapayapaan sa pagitan natin. Ngayon, maaari kang matulog ng payapa dahil alam mong hindi ako gagawa ng gulo para sa'yo. Umisi si Jordan, iniisip sa sarili, mukhang bastos siya. Tiyak na hinihintay niya akong magpasalamat sa pagligtas niya sa akin. Sabi ni Jordan, salamat sa iyong pag-aalala, lagi akong nakakatulog ng maayos, ngunit dapat kang maging mas maingat. Nabalitaan ko na nag-release si Maggie ng Japanese single in the past, kaya marami siyang fans dito. Niloko mo siya sa nararamdaman niya, mag-ingat ka. Baka maghiganti sa'yo ang mga fans niya. Ikaw, Lee. Si Kaiden ay natakot at natatakot. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa sandaling ito. Ang American team at ang Greek team ay nakapasok na sa arena at naglalakad papunta sa court. LeBron. Stephen Curry. Mahal kita. Kevin Durant. Kevin Durant. Giannis Antetokounmpo. Lahat ay tumatawag sa kanilang mga paboritong manlalaro ng basketball. Nang makapasok na ang mga manlalaro, talagang napatalon si Hailey sa tuwa. Ay! Nandito na si LeBron. LeBron. LeBron.
Alam ni Jordan na mahal ni Hailey si LeBron James, ngunit hindi siya tunay na tagahanga ng basketball. Nagustuhan lang niya ang sinumang naroroon. Hinila ni Hailey ang jersey ni Kaiden at sinabing, pabigyan mo ako ng autograph. Bilisan mo. Naman. Kinuha ni Kaiden ang panulat na kakahanda niya lang, kinuha ang kamay ni Hailey, at naglakad patungo kay LeBron James. Sa sandaling ito, si LeBron James ay gumagawa ng mga drills. Hoy LeBron, fan mo ang girlfriend ko. Pwede mo bang pirmahan ang jersey niya? Haling ni Kaiden. Gayunpaman, bago sumagot si LeBron James, sinabi ng isang security officer, Hoy, huwag kang humakbang sa korte. Bumalik ka na sa mga upuan mo. Malamig silang tinitigan ni LeBron. Malapit na siyang maglaro, kaya wala siya sa mood na magpa-autograph para sa mga tagahanga, kahit na ang mga may e-ticket sa unang hanay. Matapos ibalik sa kanilang mga upuan ng seguridad, labis na hindi nasisiyahan si Hailey. Nakakagalit ito. Wala man lang kaming nakuhang autograph. Pag-aalo ni Kaiden, don't worry, honey, hihilingin ko ulit mamaya sa halftime. Sigurado akong makukuha ko ito. Nakangiting umiling si Jordan na nakaupo sa gilid. Iniwan ni Hailey ang kanyang dating asawa, si Jordan, na sa tingin niya ay walang kwenta, at piniling magpakasal sa isang mayaman. Hindi niya alam na kung ang isa sa kanila ay walang kabuluhan, tiyak na hindi ito si Jordan. Sa sandaling ito, tumayo si Jordan at hinila si Victoria sa kalahating korte. Nagulat si Hailey at nagtanong, Hoy, anong ginagawa niyong dalawa? Hindi mo ba narinig ang security na nagsasabi na bawal kang pumunta doon? Sa kabilang banda, napangiti si Kaiden at naisip, mabuti kung palayain mo siya at ma-rebuff. Doon lang ako magiging kalmado. LeBron! Sigaw ni Jordan kay LeBron James. Gaya ng inaasahan, agad na lumapit ang mga security officer at pinigilan sila. Hoy, anong nangyari sa inyo? Huwag pumunta sa korte. Bumalik ka na sa upuan mo. Haha, Jordan Steele, ang tanga mo. Bakit ka nila papasukin kung hindi nila ako pinayagan? Nanghihingi ka ng pasaway. Napalunok si Kaiden sa gilid. Gayunpaman, lumingon si LeBron para sumulyap kay Jordan, pagkatapos ay ibinaba niya ang bola at naglakad. Oh and my God, ikaw ba yan, Jordan? Matagal na tayong nagkita, buddy. Tuwang-tuwang inunat ni Jordan ang kanyang kamay, at nagyakapan silang dalawa na agitated. Si Kaiden at Hailey, na nakaupo sa gitna ng audience, ay natulala. Bakit magkakilala sila? Napatulala si Kaiden. Noong 2003, noong hindi gaanong sikat si LeBron kaysa sa kanya ngayon, nagsanay silang dalawa noong tag-araw. Bukod kay LeBron, kilala rin ni Jordan si Anthony Davis. Mahigit isang dekada na silang magkakilala. Tumawa ng malakas si LeBron sa tuwa at tumingin kay Jordan. Haha, Jordan, 10 taon na tayong hindi nagkita, ha? Bata ka pa noong una kitang nakilala. Hindi ka rin nasa hustong gulang noong panahong iyon, sabi ni Jordan. Natawa si LeBron at sinabing, ang laki na ng pinagbago mo. Halos hindi na kita nakilala. Kung hindi pumunta si Jordan upang makita siya at si Wade sa NBA Finals noong 2011, hindi makikilala ni LeBron si Jordan. Pang-aasar ni Jordan, wala ka namang pinagbago. Nung una kitang makita, akala ko nasa 30s ka na, pero ngayon, parang 30s ka pa rin. Haha. Humalakhak si James at inabot ang kamay para hawakan si Jordan sa kanyang malalaking kamay habang nagsimula silang makipaglaro sa isa't isa. Biglang humingi ng basketball si LeBron sa kanyang teammate at inihagis ito kay Jordan. Buddy, 10 taon na kitang hindi nakikita. Tignan ko kung gaano kalaki ang improvement mo sa basketball ngayon. Tumalikod si LeBron at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na nagsasanay na gumawa ng paraan dahil gusto niyang makipag one-on-one kay Jordan. Hinawakan ni Jordan ang basketball at awkward na sinabi, Oh, LeBron, putulin mo na. Matagal na akong hindi naglalaro ng basketball. Si Jordan ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay sa basketball noong siya ay napakabata. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi maging isang basketball player, kaya sumuko siya pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay. Naalala pa rin ni LeBron ang galing at talento ni Jordan sa palakasan na lampas na sa kanyang edad. Halika, nasa kalakasan ka na ng iyong buhay, huwag maging mahinhin. Talagang gustong malaman ni LeBron kung gaano kahusay si Jordan, na nasa tuktok ng kanyang fitness ngayong nasa 20s na siya. Okay. Nais din ni Jordan na samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakita kay Victoria ang kanyang kakayahan.
Kaya naman, sinimulan ni Jordan ang pagdrible ng bola at nag-one-on-one kay James. Itinuon ng buong audience ang atensyon sa kanila. Pagharap kay James, dahan-dahang nag-dribble ng bola si Jordan. Kasabay nito, iniunat ni LeBron ang kanyang kamay at nagkunwaring sinusubukang i-intercept ang bola ni Jordan, ngunit sa katunayan, ang kanyang timbang sa katawan ay hindi nababago. Biglang nag-iba ng direksyon si Jordan at nalampasan ng maganda si LeBron. Nako, ang bilis talaga ng batang ito. Nagulat si Kevin Durant nang makita niya ito sa gilid. Matapos lampasan si James, muling bumilis si Jordan at dumiretso sa basket. Sa katunayan, maaari na siyang ganap na mag-shoot ngayon. Gayunpaman, hindi siya isang profesional na atleta, pagkatapos ng lahat, kaya bihira siyang magsanay, at ang posibilidad na mawala ay napakataas. Isa pa, gusto niyang mag-dunk sa harap ni na Victoria at Hailey. Kaya niyang mag-dunk. Kaya niya itong gawin sa lahat ng magarbong paraan. Tumakbo si Jordan sa basket mula sa kaliwa at mabilis na inilipat ang bola sa kanyang kaliwang kamay sa sandaling siya ay tumalon. Habang tumatalon ng mataas, inilipat niya ang bola mula sa kaliwang kamay papunta sa kanang kamay. Pagkatapos ay ibinaon niya ang bola sa hoop gamit ang dalawang kamay. Ide! Anong klaseng aksyon ito? Mga 1.8 meters lang ang taas ng batang ito, di ba? Kaya niya talagang mag-dunk? Hindi karaniwan para sa isang taong may taas na 1.8 metro ang kakayahang mag-dunk, ngunit ang magagawang gawin ang hakbang na ito ay talagang kahanga-hanga. Nagulat ang buong audience. Maging ang American team, na binubuo ng ilan sa mga pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa mundo, ay natulala. Napabuka ang bibig ni LeBron at sinabing, ito ang Caroline-style dunk ni Michael Jordan. Jez, ang talino talaga ng batang ito. Alam ko na. Nakita na ni James ang pangangatawan ni Jordan noong teenager pa siya, at mas maganda pa ito kaysa sa kanya noong kaedad niya lang. Napatulala si Victoria, at nagtanong siya, yan ba si Jordan? Boyfriend ko. Pakiramdam niya ay panoorin niya ang isang alien na gumaganap ng isang stunt. Napalunok din ng laway si Kaiden sa gulat at lihim na naisip, may bukal ba ang pump na ito para sa mga binti? Sa katunayan, si Kaiden, na may taas na 1.85 metro, ay halos hindi rin makapag-dunk. Malalaman ng mga nakasubok na mag-dunk dati na kung halos hindi na makadunk ang isang tao, imposibleng magsagawa ng windmill dunk. Bukod dito, ang stunt na ginawa ni Jordan ay mas komplikado kaysa sa windmill dunk. Kinagat ni Hailey ang kanyang labi sa pananabik at sinabing, napakabait ni Jordan. Sa sandaling ito, hiniling niya na si Jordan pa rin ang kanyang asawa. Magagawa niyang tumalon sa mga bisig ni Jordan at purihin siya sa harap ng lahat bago sabihin kay LeBron, sa mga superstar na manlalaro ng basketball, at sa 30,000 tagahanga sa audience na ang ekspertong dunker na ito ay kanyang tao. Sa court, ngumiti si James at naglakad papunta kay Jordan. Haha, ang lakas mo pang ang sumasabog, hindi ko magawang gumawa ng ganoong galaw. Seryoso, kung maaari kang lumaki sa higit sa 1.7 metro, tiyak na makakamit mo ang isang kahanga-hangang karera sa NBA, tulad ko. Ngumiti si Jordan at sinabing, siguro. Ang Steelers ay isang misteryoso at makapangyarihang pamilya na hinding-hindi papayag na ang kanilang mga tagapagmana ay makisali sa mga karera sa industriya ng entertainment at sports dahil ito ay masyadong marangya. Kung sakaling maging superstar sila, ang kanilang pamilya ay matutuklasan din ng mas maraming tao. Nga pala, pumunta ako para magpa-autograph sa girlfriend ko. Noon lamang naalala ni Jordan ang pangunahing layunin ng kanyang pagkilos. Noong nasa limelight ang Golden State Warriors 2 taon na ang nakalilipas, nabighani si Victoria kay Stephen Curry dahil sa tingin niya ay adorable ito, kaya hinanap niya ang kanyang autograph at isang larawan. Hindi personal na kilala ni Jordan si Stephen Curry, kaya natakot siyang hindi pumayag ang huli. Kaya naman, gusto niyang subukan at makuha ito sa pamamagitan ng LeBron. LeBron looked at Victoria and remarked, wow, ikaw ba ang girlfriend ni Jordan? Ikaw ay napakarilad. Ikinagagalak kitang makilala. Nagkusa si LeBron na batiin si Victoria at hinalikan siya sa mukha bilang pagbati. Nang makita ni Hailey ang kanyang idolo na nakikipag-ugnayan kay Victoria, natapakan niya ang mga paa niya sa selos. Tiningnan ni James ang jersey na suot ni Victoria at sinabing, naku, mukhang wala ka dito para sa autograph ko. Gayunpaman, pinirmahan pa rin ni LeBron ang jersey ni Victoria kasama si Stephen Curry. Nagpa-group photo pa sila. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa kani-kanilang upuan, kontento.
Pagbalik ni Victoria sa kanyang upuan, inilabas niya ang kanyang phone at ipinost ang group photo na kakakuha lang niya sa Instagram. Sa sandaling ito, si Hailey ay simpleng namamatay sa selos. Kung hindi kami naghiwalay ni Jordan, ako ang magpapapicture kay Lebron at ipopost ito sa Instagram ngayon. Maliwanag na mapapangasawa na ng babaeng iyon si Victoria kay Russell, pero pinagnanasaan pa rin niya ang ex ko. Gusto talaga ni Hailey na maghiganti kay Victoria minsan pa. Di nagtagal, natapos ang laro at ang koponan ng Athia ay lumampas sa koponan ng Greek. Pagkatapos ng laro, nagkusa si Lebron na anyayahan si Jordan para sa ilang kasiyahan sa kanilang yete. Karamihan sa mga atleta na dumating sa Olympic Games ay nanatili sa Olympic Village. Gayunpaman, ang mga Amerikanong manlalaro ng basketball na ito ay madalas na nanatili sa mga mamahaling yate sa halip na sumunod sa mga opisyal na kaayusan. Tumingin si Jordan kay Victoria at sinabing, "Samahan mo ako sa yate." Umiling si Victoria at tumanggi, "Hindi, puro lalaki ang mga yate nila. Bukod kay Curry, wala akong kilala sa ibang mga atleta." "Jordan, mag-isa ka. Gusto kong bumalik sa hotel para magpahinga." CJ. Hindi naman siya pinilit ni Jordan bagkus ay pinabalik siya sa hotel para magpahinga bago mag-isang tumungo sa yate para hanapin si James. Narinig ni Hailey ang kanilang usapan. Hindi magsasama sina Jordan at Victoria ngayong gabi. Nagliwanag ang mga mata ni Hailey at parang may binabalak.